Nagsimula ang tagpo sa palasyo ng Diablo, na kilala rin bilang Demonic Alliance ng Myrm. Dito ay nagtipon ang napakaraming tao, bagay na ikinagulat ng isang bagong dating. Ipinaliwanag ng isang lalaking may balbas na tinatanggap nila ang sinuman, anuman ang pinagmulan ng kanilang sekta o samahan, basta't may angking talento. Doon ay tuturuan sila ng demonic martial arts. Dagdag pa niya, sinunghanggal ang tatanggi sa ganoong pagkakataon. Napabuntong hininga ang kanyang kasama at sinabi na kung hindi lamang siya matanda na, baka siya mismo ay nag-apply. Biglang napansin ng lalaking may balbas ang kakaibang eksena sa gitna ng karamihan at nagtanong kung may namatay na ba roon. Umiling ang kasama at kinutya ang kanyang akala, ipinaalala na hindi pa nagsisimula ang paligsahan ng Ten sa palasyo ng Diablo. Muli niyang inusisa kung sino ang kabataang mukhang isang tagapaglilibing. Lahat ng mata ay napako sa binatang naglalakad sa gitna ng mga tao. Siya si Bo Yun Sol. Habang naglalakad, naalala niya ang kanyang lolo at inisip na ito pa lamang ang simula. Binalikan niya sa alaala ang araw na binigyan siya ng pangalan ng kanyang lolo, matapos siyang matagpuan na iniwan sa gitna ng isang malapad na bukirin na natatakpan ng nyebe. Doon nagsimula ang lahat. Pinalaki siya ng kanyang lolo at tinuruan ng propesyon ng paglilibing ng mga patay, dahil ito rin ang trabaho ng kanyang lolo. Minsan, ipinakita ni Yun Sol ang kanyang matalim na obserbasyon nang sinabi niya sa lolo na ang isang bangkay ay pag-aari ng isang dalubhasa sa isang mabilis na estilo ng pakikipaglaban gamit ang espada. Ipinaliwanag niya na ang kanyang hinuha ay mula sa nakitang matinding lakas at pagkahubog ng kalamnan sa kaliwang binti nito, lalo na sa harap na bahagi ng binti, isang katangian ng mga gumagamit ng ganoong pamamaraan sa espada. Napangiti ang lolo, humanga sa talas ng pag-iisip ng apo, at pinuri siyang tila ipinadala ng langit bilang isang likas na bihasang tagapaglilibing. Ngunit naalala rin ni Yun Sol ang hirap ng kanilang buhay, at kung paanong madalas siyang kamuhian ng mga tao dahil sa kanyang propesyon. Gayunpaman, nanatili siyang masaya dahil palaging nariyan ang kanyang lolo bilang sandigan sa lahat ng pagsubok. Hanggang sa dumating ang gabing nagbago ng lahat. Habang nakatanaw sa labas, napabuntong hininga ang kanyang lolo at mahina nitong winika na ang mabubuting tao ay hindi kailanman kusang lumalapit, at ang mga lumalapit naman ay bihirang magdala ng kabutihan. Habang mahimbing na natutulog si Yun Sol, ginaisang siya ng lolo at inalok ng laro, kung sino sa kanila ang pinakamagaling magpanggap na patay. Nangako pa ito na bibilhan siya ng damit at espada na matagal na niyang pinapangarap, basta magaling siyang magpanggap sa pagkakataong iyon. Dahil doon, nagningning ang mga mata ng bata. Ngunit ikinagulat niya nang sabihin ng lolo na sikapin niyang magtiis hanggang sumikat ang araw. Pagkatapos noon, iniwan siya ng lolo at lumabas dala ang kanyang espada. Sa labas ng kanilang tahanan, naghihintay ang isang misteryosong lalaki. Binalingan nito ang lolo ni Yun Sol at tinawag siyang tila isang dagan na mahusay magtago. Doon ay ibinunyag ng lalaki ang tunay na katauhan ng kanyang lolo, si Bo Gan Yang, ang kilalang Seven-Branch Demonic Blade. Inihayag ng matanda na matagal na siyang hindi nakakarinig ng pangalang iyon. Pinagalitan siya ng misteryosong lalaki dahil daw siya'y nagtalikod sa tungkulin bilang deputy master ng palasyo at nagtiis na mamuhay sa isang mababang hanapbuhay, ang paglilibing ng mga patay. Nilinaw ng lolo ang maling akala ng lalaki at sinabi niyang hindi niya pinili ang propesyon upang magdusa, kundi upang magbayad sala sa kanyang mga kasalanan. Inalok ng lolo ang kanyang buhay at hiniling na patayin siya ng hiwalay, upang ang mga inosente ay hindi malagay sa panganib. Napangiti ang misteryosong lalaki at nilate ang kahilingan, ngunit pumayag din siya na lumipat ng lugar at binalaan ang lolo na huwag subukang tumakas. Nakatagong nanood si Yun Sol sa malapit. Napahinga siya ng maluwag dahil inisip niyang tapos na ang panganib, ngunit dinaglaon ay nanlaki ang kanyang buong katawan sa lamig at nang inig siya, hindi lang dahil sa kawalan ng init, kundi dahil hindi niya na matiis ang pagnanasa sa uniforme at espada na ipinangako sa kanya ng lolo. Lumabas si Yun Sol sa tagwan at nagtanong kung nasaan ang lolo na dati niyang hinihintay matapos ang kanilang laro. Hinala niya na tinawag muli ng mga opisyal ang lolo, nagalit siya sa mga taong hindi itinuturing na tao ang mga tagapaglilibing. Lumapit siya at napaharap sa isang kakilakilabot na tanawin. Mabilis siyang tumakbo at nakita ang lolo na nakahiga, dumadaloy ang dugo mula sa mga mata. Sumigaw si Yun Sol at sinabi niyang, "Lolo,
Nagmadali siyang lumapit at tanungin kung ano ang nangyari, ngunit humingi lang ng paumanhin ang lolo. Sinabi nito na dumating na ang kanyang oras at hiniling na huwag ipagpatuloy ni Yun Sol ang paggawa ng paglilibing ng mga patay. Bago pa siya makapagtapos, umubo ito ng dugo. Niyakap ni Yun Sol ang lolo at nagsabing tigilan ang pagsasalita, pilit namang iginigiit ng lolo na makinig siya ng mabuti at ipinangako na huwag kailanman maghangad ng paghihiganti. Umiiyak na tumanggi si Yun Sol sa hiling at sinabi niyang hindi niya kayang patawarin ang gumawa ng ganito sa lolo. Sinabi pa niya na mas pipiliin niyang mamatay at sumama rito, sinisipi ang palagi ang salita ng lolo na wala raw pagkakaiba ang impyerno at mundong ito, at mas gugustuhin niyang nasa impyerno kasama ang lolo kaysa manatili dito nang wala ito. Binuo ng lolo ang huling hiling, umalis siya at maglayo. Sinabi rin niya na napakasaya niya sa mga panahong magkasama sila. Pagkasabi niyan, huminga siya ng huli at bumagsak. Napuno ng luha ang mukha ni Yun Sol at hindi makapaniwala sa nangyari. Pagkalipas ng sandali, inihanda niya ang katawan ng lolo para ilibing. Hinawakan niya ang mukha nito, at naunawaan na ang pagbabawal sa paghihiganti ay para protektahan siya. Ngunit nagpasya si Yun Sol na hindi na niya susundin ang huling hiling ng lolo sa pagkakataong ito. Sinimulan ni Yun Sol ang masusing pagsusuri sa mga sugat ng kanyang lolo. Napansin niyang naputol ang mga braso nito, at may kakaibang hiwa mula itaas pababa. Sa gitna ng galaw na iyon, natuklasan niyang binago ng umaatake ang direksyon upang saksakin din ang mga mata. Mula rito, napag-alaman ni Yun Sol na kakaibang estilo ng espada ang ginamit, isang teknik na mula sa demonic sect na tinatawag na Tianchu Yoga Technique. Lumipat siya upang suriin ang likuran ng lolo at natagpuan ang 73 bakas ng mga tagong sandata. Dahil dito, napagpas siya niyang walang kasamang iba ang umaatake. Sa halip, gumamit ito ng kagamitang kayang magpakawala ng daan-daang nakatagong sandata ng sabay-sabay. Sa huli, napansin niya ang kakaibang pagbabago ng kulay sa ilalim ng dila at mga kuko ng kanyang lolo. Doon niya natukoy na ito ay palatandaan ng matinding lason na nagdudulot ng pagkabulok ng laman at pagkasira ng dugo. Pinagsama niya ang lahat ng ebidensya at dumating sa malinaw na conclusion, ang pumatay ay isang taong mula sa demonic sect, marunong sa Tianchu Yoga Technique, may mataas na uri ng tagong sandata, at gumagamit ng makamandag na armas na nagpapabulok ng laman. Buo ang paniniwala ni Yun Sol na iilan lamang ang tumutugma sa mga katangiang ito. Tinitigan niya ang bangkay ng kanyang lolo nang may matinding determinasyon at nanumpang hahanapin niya ang pumatay, anuman ang mangyari. Pagbalik sa kasalukuyan, nagtungo si Yun Sol sa tanggapan ng pagrerehistro sa Palasyo ng Diablo. Isinulat niya ang kanyang pangalan, Bu Yun Sol mula sa angkan ng Ganyang. Pinagtawanan siya ng mga tauhan doon at nagtanong kung anong uri ng baryong angkan ng Ganyang. Hinulaan pa nilang baka natakot siya nang makita ang kasunduang kailangan nilang pirmahan, kung saan isinusuko nila ang kalayaan sa sarili nilang katawan. Isa sa kanila ang bastos na nagsabi na agad niyang pindutin ng fingerprint ang papel o umalis na siya. Kagat-labi, kinagat ni Yun Sol ang kanyang hinlalaki upang magdugo, bagay na ikinagulat ng lahat ng kawani. Sa kanyang isipan, binawikan niya ang sandali ng pagkamatay ng lolo, ang araw na tuluyang gumuho ang kanyang buhay. Wala na siyang natira kundi ang landas ng paghihiganti. Ipinahid niya ang dugong hinlalaki sa papel ng pagrerehistro. Sa isip niya, ang paligsahang ito ang unang hakbang sa kanyang paghihiganti. Pagkatapos, ikinwento ang mahabang kasaysayan ng tunggalian ng mga Ortodokso at Unortodokso para sa pamumuno sa mundo ng MERM. Ang mga Ortodokso, na nagtataguyod ng katarungan, ay pinamumunuan ng MERM Alliance. Samantala, ang mga Unortodokso ay nakasentro sa Palasyo ng Diablo, na sumasambo lamang sa kapangyarihan. Matagal na nanatili ang balanse ng dalawang puwersa, subalit nanag ang pagnanais ng mga Ortodokso na maghari. Dahil dito, nilikha nila ang 18 martial masters na tinaguri ang Greatest Good Masters. Upang tapatan ang bagong banta, nagplano rin ang Palasyo ng Diablo ng sariling paraan upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Ang sagot nila, ang pagbuo ng 10 Demon Lords. Kabilang sa planong ito ang pagpili ng 10 henyo, kahit ano pa ang dati nilang pinagmulan, at pagtuturo sa kanila ng martial arts ng 10 demonic sects. Maraming kabataan ang nahikayat at nagsidatingan sa Palasyo ng Diablo.
Nasa gitna ng karamihan si Yun Sol at dama niya ang napakalakas na aura na nagmumula sa ilan sa mga naruroon. Naisip niyang malamang ay narito rin ang isang taong may kaugnayan sa pumatay sa kanyang lolo, sapagkat ang mamamatay na iyon ay tiyak na isang martial arts master na higit pa sa kanyang kasalukuyang antas. Napagtanto ni Yun Sol na kung nais niyang maghiganti laban sa ganoong uri ng tao, kailangan muna niyang maging isang martial arts master. Ngunit dahil wala siyang samahan o natutunang martial arts sa ngayon, ang tanging paraan upang mabilis na lumakas ay ang maging isa sa 10 Demon Lords. Biglang napatingin ang lahat nang may dumating na isang makapangyarihang figure, isang lalaki na may makapal na puting buhok at mapupulang mata. Sa malakas na tinig ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang head instructor Hyokrion Ang. Agad siyang nakilala ng mga dumalo bilang The Bloody-Eyed Gold Dagger. Nagpatuloy si head instructor Hyokrion Ang at ipinaliwanag na ang lugar na ito ay inilaan upang tuklasin ang mga pinakadakilang henyo mula sa iba't ibang demonic sects. Tanging ang makakalampas sa lahat ng pagsubok na inihanda para sa kanila ang maaaring maging kandidato upang mapabilang sa 10 Demon Lords. Ipinahayag niya pagkatapos ang unang pagsubok, susuriin ng mga mandirigma ng palasyo ng Diablo ang pisikal na lakas ng mga kalahok. Nagsimula ang pagsusulit at ang mga taga-suri ay isa-isang hinahawakan ang mga kalamnan at buto ng mga aplikante. Nagtaka ang ilan dahil inasahan nila ang isang labanan, hindi simpleng pagsusuri ng katawan. Napansin ni Yun Sol na ang mga pumapasa ay dinadala sa susunod na lugar. Nang siya na ang sumalang, nilapitan siya ng isa sa mga taga-suri. Pagkahawak nito sa kanyang braso, agad itong nagpakita ng pagkabigla at panghihinayang. Inisip nitong wala ng pag-asa ang binatang ito, at nagtataka kung bakit may tulad ni Yun Sol na mahina ang pangangatawan na sasali pa rito. Gayunman, dama rin niyang may tutuong killing intent na nagmumula kay Yun Sol, isang matinding pakiramdam na hindi maaaring pagkakamalan. Ngunit sa kabila nito, nagpasya pa rin siyang hindi niya ito papapuntahin sa susunod na yugto. Hindi na nagulat si Yun Sol sa resulta. Alam niyang ang lahat ng kanyang natutunan ay tungkol lamang sa pag-aalaga ng mga bangkay, at hindi siya makapapasa sa pagsusulit na nakabatay sa pisikal na lakas para sa martial arts. Ngunit pinanghawakan niyang hindi pa ito ang wakas. Matapos ang unang pagsubok, isa sa mga nabigo ang sumigaw at nagprotesta. Sinabi niyang hindi patas ang pagsusulit at nagtanong kung ano pa ang silbi ng paligsahan kung ang tanging batayan ay pisikal na lakas lamang. Sumagot ang head instructor at ipinaliwanag na ang pinakamahalaga sa pagkatuto ng martial arts ay ang mga kalamnan at buto. Idinagdag niyang ang paligsahan ay isinagawa upang piliin ang mga may talento mula sa iba't ibang lugar. Kasabay nito, sinermonan niya ang aplikanteng nagreklamo. Paano raw siya naglakas loob na yumangal kung hindi man lang niya nalampasan ang pinakamadaling pamantayan? Gayunpaman, tiniyak ng head instructor na wala silang dapat ay pangamba. Ipinahayag niyang sa ikalawang pagsubok, siya mismo ang pipili sa mga may kakayahang matuto ng martial arts kahit mahina ang kanilang pangangatawan. At agad niyang inanunsyo ang pagsisimula ng ikalawang pagsusulit. Iniutos niya na lahat ng bumagsak sa unang pagsubok ay magpatayan hanggang isa na lamang ang matira. Nabigla ang lahat, nagtatanong kung paano yun naging pagsusulit, lalo't pare-pareho silang nasa iisang panig. Ngunit sa gitna ng pag-aalinlangan, may isang kalahok na ngumiti, iniisip na ito'y isang paborebleng pagkakataon para sa kanya. Kung may dapat patayin, napadako ang kanyang tingin kay Yun Sol at sa isang binatang may pulang buhok. Ibinunot niya ang napakalaking espada at buong tapang na sumugod, sumisigaw ng, "Mamatay ka!" Sa isang iglap, tumilamsak ang dugo. Ang umatake, na nagngangalang Wei Ancheong, ay tumama sa kanyang pakay. Sa matinding kasanayan, napatay niya ang pulang buhok na binata, ikinagulat at ikinatakot ng mga natitirang kalahok. Pinagmasdan ni Yun Sol ang pangyayari at sinuri ito ng maigi. Napansin niyang halos na iligan nang umaatake ang tadyang at direktang tinamaan ng puso. Napagpasyahan niyang bagamat mahina ang pangangatawan ni Ancheong, matalim at mabilis naman ang kanyang reflexes. Tumayo si Wei Ancheong na parang nagmamayabang at hinamon ang sinumang gustong matulad sa napatay niya na lumapit at humarap sa kanya. Mula sa malayo, napailing ang isa sa mga opisyal, iniisip na kumikilos ng mabilis si Ancheong ngunit kulang sa bait. Pumayag ang head instructor at sinabing pa nang walang silbing mangmang ang lugar na ito.
Isang tagasuri ang nagmasid at inisip na sa mga ganitong laban, ang nagpapakita ng lakas ay nagiging ponterya. Ngunit naniniwala siyang ang nangyari ay mag-uudyok sa iba na gumalaw. At ganoon nga ang nangyari, kumalat ang takot at kaguluhan. Nagsimulang magpatayan ang mga kalahok, nag-uunahan at nagsisigawan sa gitna ng takot. Napansin ng head instructor na karamihan sa mga kabataang naroon ay hindi pa sanay sa kamatayan. Habang tumitindi ang laban at walang habas ang patayan, idinagdag pa niya na madaling napaparalisa ang pakiramdam ng mga tao kapag kaharap na nila ang kanilang kamatayan. Ngunit siya at ang kanyang katulong ay nakapansin na hindi lahat ay ganoon. May ilan na nanatiling kalmado at malinaw ang isip sa gitna ng masaker. Kabilang dito si Yun Sol at isa pang mandirigma. Tahimik na pinagmasdan ni Yun Sol ang mga nangyayari sa paligid at naisip niyang mga hanggal ang mga ito, sapagkat hinayaan nilang lumunin sila ng takot sa kamatayan. Maingat na inanalisa ni Yun Sol ang sitwasyon at napagtanto niya ang tunay na kahulugan ng utos ng head instructor, ang mananatili hanggang isa na lamang ang natitira. Ibig sabihin, ang layunin ay mabuhay, hindi pumatay. Sa pag-iisip na ito, lumakas ang kanyang loob. Naniniwala siyang kaya niyang manatiling buhay kung mananatili siyang kalmado at mag-iisip ng mahinahon. Nangako siya sa sarili na mabubuhay siya anuman ang mangyari. Bigla namang lumapit sa kanya ang isang mandirigma. Iniisip na si Yun Sol ay kawawa at nagtatago lamang sa buong laban. Habang minamasdan ng mga bangkay sa paligid, napansin ni Yun Sol ang manipis at maingat na mga hiwa, at agad niyang naunawaan na gawa iyon ng isang manipis at mahahabang espada. Nagpa siya ang mandirigma na siya mismo ang papatay kay Yun Sol. Gumamit ito ng kakaibang sandata sa pagsalakay, ngunit mabilis na nakailag si Yun Sol at tinamaan niya ang kahon na dala ng kalaban. Natawa ang mandirigma at kinutya siya, ano raw ba ang silbi ng kaong nasa kanyang likod, at para bang isa siyang naglalakbay na tindero. Hindi siya pinansin ni Yun Sol at pinulot ang isang piraso ng tela mula sa lupa. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang lolo at ang Pasko kung kailan binigyan siya nito ng card. Nagningning ang kanyang mapupulang mata, puno ng galit at matinding determinasyon. Napansin ng kalaban ang kakaibang gamit na hawak niya at muling kinutya, ano raw ang magagawa ng ganoong kainang espada. Ngunit bago pa nito matapos ang atake, biglang sumalakay ang isa pang kalmadong mandirigma at sa isang iglap ay pinatay ang kanyang kalaban gamit ang isang matalim na hiwa ng espada. Humarap ang mandirigmang iyon kay Yun Sol at malamig na sinabi na hindi na kailangan ang pasasalamat. Aniya, ang presensya ng isang kawawang gaya niya ay nakatutulong dahil nagiging abala ito para sa iba, kaya mas nagiging madali ang laban para sa kanya. Dagdag pa niya, bagamat may matalas na pag-iisip si Yun Sol, malinaw na hindi pa ito nakapag-aral ng martial arts, at maaari niya itong patayin anumang oras kung nanaisin. Mula sa malayo, pinagmamasdan ng head instructor ang pangyayari. Agad na napukaw ang kanyang pansin sa espada ng mandirigmang iyon, at nakilala niya ito bilang Sword of Annihilation, ang maalamat na espada ng Black Soul, na kilala bilang pinakamalakas na naglalagalag na swordsman. Ipinaliwanag ng kanyang katulong na ang pangalan ng binata ay Nungungang. Ayon sa sabi-sabi, natagpuan nito ang sikretong manual at ang espada ng Black Soul sa isang liblib na lambak. Gayunman, dahil tanging mula sa manual lamang siya nagsanay, kulang ang kinis ng kanyang mga galaw at marami itong puwang na maaaring atakihin. Nagpatuloy ang usapan ng mga tagapagturo. Sinabi ng katulong na sa kasalukuyan, si Nungungang lamang ang tanging disipulo ng Black Soul. At kahit mahina ang kanyang pisikal na katawan, isa siyang malakas na kandidato upang mapabilang sa 10 Demon Lords, at maaaring siya pa ang magwagi sa pagsusulit na ito. Pumayag ang head instructor at idinugtong na bagamat baguhan pa si Nungungang at hindi pa karapat-dapat magbitbit ng Sword of Annihilation, wala raw mukhang mas malakas pa kaysa sa kanya sa mga naruroon, maliban na lang kung may mangyayaring lubhang hindi inaasahan. Pagkatapos ng matagal at mabagsik na labanan, 2 tao na lang ang natira sa arena na puno ng mga bangkay, si Nungungang at si Yun Sol. Nagulat si Ungang na si Yun Sol pala ang nakaligtas hanggang sa dulo. Humarap siya rito at hinamon, sinabing kung siya ang papatayin ni Yun Sol, magiging kandidato rin siya para sa 10 Demon Lords, kaya iniimbitahan niya itong atakihin siya. Tahimik na tiningnan ni Yun Sol si Ungang at inisip na kahit kinikilala niyang malakas si Ungang, natuklasan na niya ang kahinaan nito.
May kumpiyansa siyang kaya niyang talunin si Ungang dahil pinag-aralan niya ang estilo nito mula sa mga bangkay na naiwan. Tumayo si Ungang at may mapanuyang panukso ay inalok na subukan ang kakayahan ni Yun Sol, sa kasabay na naglunsad ng marahas na atake. Mabilis na nailig si Yun Sol sa sunod-sunod na suntok at tanging mga maliit na sugat lamang ang natamo niya. Nil-8 ni Ungang na ang tanging alam ni Yun Sol ay magkalaglag, at kahanga-hanga lamang na nakatagal siya ng ganito. Pinanood ng head instructor at ng kanyang katulong ang labanan at napuna na bagamat tila pinapalo si Yun Sol, palihim niyang iniikot ang katawan sa huling sandali ng bawat hampas para umiwas sa tamang suntok na makakatamba sa kanya. Namangha ang head instructor nang mapagtanto niyang nitindaan ni Yun Sol ang mga pattern ng atake ni Ungang sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga bangkay, at hinangaan niya ang pambihirang antas ng pagmamasid ng binata. Sa kabila ng dagwang mukha, sinabi ni Yun Sol kay Ungang na payak lamang at walang laman ang mga teknik nito, na sa dami ng atakeng inilunsad, kutob lang ang nagawa, naputol ang laman nito, hindi ang buhay. Nagulat at nagalit ang mga instructor sa tapang ni Yun Sol na hamunin si Ungang. Napagtanto nilang iba ang pag-iisip sa pagsalo at sa pagsalakay, lalo na para sa payat na katawan ni Yun Sol na mahirap makapaghatid ng malakas na tama. Nagalit si Ungang at sinabi na balak pa sana niyang hayaang mabuhay ng kaunti si Yun Sol, ngunit dahil sa kayabangan nito ay bibigyan na niya ito ng hiling, ang mamatay ng mabilis. Sumigaw siya na ibibigay niya ang hiling at inihanda ang panghuling suntok. Nakita ni Yun Sol ang paglapit ng atake at naintindihan niyang isang beses lang ang kanyang pagkakataon. Naalala niya ang kanyang natuklasan ng sinusuri ang mga bangkay, ang panghuling suntok ni Ungang ay palaging nakatuon sa mga mahalagang bahagi, lalo na puso at ulo. Napagtanto niyang kapag lumaban na may layuning pumatay, ang espada ni Ungang ay palaging tumutungo sa itaas na bahagi ng katawan ng kalaban. Kaya nang samugat si Ungang at itutok ang pag-atake sa ulo ni Yun Sol, mabilis itong yumuko at lumihis, at pinabalik ang kanyang kontratira patungo sa leeg, sinamantala ang kainang natuklasan niya sa estilo ni Ungang habang nasa gitna ng labanan. Naalala ni Yun Sol ang kaalaman niya tungkol sa Tian 2 Vital Point, isang kahinaan na mahirap palakasin kahit ng mga bihasang martial arts masters. Naisip niya na kahit isang bata, kung tatama ng buo ang lakas sa puntong iyon, maaaring mawalan ng malay ang isang adulto. Ginamit niya ang kaalamang ito at itinarak ang kanyang maliit na espada sa leeg ni Ungang. Nakatayo pa saglit si Ungang habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang katawan, bago tuluyang bumagsak sa lupa. Siya ang natalo, at si Yun Sol ang nagwagi sa kanilang tunggalian. Huminto si Yun Sol, pagod at nababalot ng dugo, at nagtanong sa sarili kung tapos na ba talaga ang lahat. Pinanood siya ng mga instructor na tila nabigla sa kinalabasan. Sinabi ng katulong na ito ay isang hindi inaasahang pagbabago, habang nagpahayag naman ng pagkadismaya ang head instructor dahil mataas ang inaasahan niya sa Black Soul Sword Art. Gayunman, sa malakas na tinig ay ipinahayag niyang pumasa si Yun Sol sa ikalawang pagsusulit. Pagkarinig nito, bumalik sa kanyang alaala si Yun Sol, nawalan ng malay, at napasok sa isang panaginip. Nakita niya roon ang kanyang lolo na tumatawag sa kanya. Mabilis siyang tumakbo papalapit, masayang sinasabi kung nasaan siya, ngunit pagsapit niya roon ay sinabi ng matanda na hindi niya ito nakikita. Bigla namang nagbago ang panaginip tungo sa bangungot, ang mukha ng kanyang lolo ay naging punit-punit at nakakasindak, isang larawan na lalong nagpapatunay na hindi niya makikita ang anyo nito kailanman. Nagising siyang nanginginig at takot na takot. Nang magmulat ng mata si Yun Sol, nasa isang kakaibang lugar na siya. Napapalibutan ng mga kabataang mandirigma na iba-iba ang edad. Napagtanto niyang nasa loob siya ng isang barko at nawala ng malay dahil sa labis na pagdurugo. Napansin niyang ang kanyang matitinding sugat ay magaling na, at wala na siyang nararamdamang sakit, kaya hininuhan niyang isang bantog na manggagamot, karapat-dapat sa antas ng Devil's Palace, ang gumamot sa kanya. Tiningnan niya ang paligid at nakita ang ibang nakaligtas. Malalakas ang pangangatawan ng mga ito at may ilan siyang nakilalang mukha, kaya't nakumpirma niyang sila ang pumasa sa unang pagsusulit. Ramdam niya ang kanilang mga tinging puno ng paghamak, ngunit inisip niyang natural lang ito. Bumukas ang pinto ng barko at pinababa silang lahat. Ipinahayag ng isang opisyal na narating na nila ang susunod na lugar ng pagsusulit, ang Hell Island. Sumunod ang mga kandidato patungo sa nakakakilabot na isla.
Itinuro ng opisyal ang isang hanay ng mga kuweba at sinabing doon sila matutulog. Inutusan silang isantabi ang kanilang dating kasuotan at armas, at isuot ang bagong damit at espadang inihanda para sa kanila. Dagdag pa nito, malaya silang pumili ng kuweba na nais nilang tirhan. Isa sa mga nakaligtas ang nagsabi na nakakita siya ng kuweba at nahanap itong angkop at comfortable, taliwas sa inaasahan niya. Samantala, isang alitan ang sumiklab sa pagitan ng dalawang kandidato na parehong nag-aangkin sa isang kuweba, ngunit agad itong pinigil ng iba bago pa lumala. Tahimik na pinagmamasdan ni Yun Sol ang mga ito. Naisip niya na tila walang kamuwang-muwang ang mga taong ito sa nangyari sa ikalawang pagsusulit. Nakita niyang kampante at walang kaba ang karamihan, at napansin pa niya na marami sa kanila ay may suot na mamahaling kasuotan. Napatanong siya kung lahat ba sila ay mula sa mga kilalang angkan. Habang iniisip niya ang mga naganap, napagtanto niyang ang ikalawang pagsusulit ay paraan lamang upang alisin ang mga taong madaling patayin at hindi karapat-dapat manatili. Lumapit ang opisyal na namamahala sa pamamahagi ng mga kuweba at pinuna si Yun Sol sa kanyang kabagalan. Pinayuhan siyang magmadali at pumili agad ng kuweba. Sa isip ng opisyal, kapansin-pansin ang matalim na titig ni Yun Sol, ngunit hindi niya talaga inasahan na makakaligtas ito. Ngayon, nagiging mausisa siya kung ano ang magiging desisyon ng binata. Itinuro ni Yun Sol ang isang madilim at hindi kaaya-ayang kuweba, at mariing sinabi na iyon ang kanyang pinili. Tinukso siya ng opisyal, sinasabing akma raw iyon sa kanyang luma at sira-sirang kasuotan, at nandidiri pa siya sa hitsura nito. Ngunit sa kanyang isipan, humanga siya sa pinili ng binata. Alam niyang tunay na matalino si Yun Sol dahil bagamat maliit at marumi ang bungad ng kuweba, maluwag ang loob nito at mainam gamitin para sa pagsasanay. Bukod dito, ang maliit na lagusan ay madaling ipagtanggol laban sa mga mangangahas pumasok. Karamihan sa mga tao ay iniiwasan ang kuwebang iyon dahil sa itsura ng pasukan, ngunit agad na nakita ni Yun Sol ang tunay nitong halaga. Pagkatapos, inutusan ng opisyal si Yun Sol na maghanda para sa susunod na yugto. Nang maisuot na ng lahat ang bagong uniforme, nagsimulang magpaliwanag ang opisyal tungkol sa kanilang susunod na gawain. Ipinaliwanag niyang sa Hell Island ay mayroong 10 gusali na itinalaga para sa pagtuturo ng martial arts, at sa bawat gusali ay maaaral ang sining ng isa sa 10 demonic sects. Dagdag pa niya, malaya silang pumili kung nais nilang aralin ang lahat ng ito o mag-focus lamang sa isa. May ganap silang kalayaan sa pag-aayos ng kanilang oras, maaari silang matulog, maglaro, mag-aral ng martial arts, o magsanay ng mag-isa. Nagulat si Yun Sol sa narinig. Inalala niya ang kalupitan ng ikalawang pagsusulit, at hindi niya lubos maisip na basta na lamang sila pababayaan para magsanay ng payapa. Nagsimulang magtanong-tanong ang mga nakaligtas kung aling martial art ang una nilang dapat pag-aralan. Karamihan ay nagkasundo na pumunta sa Fire Rain Sword Sect dahil narinig nilang ito ang pinakamalakas sa lahat. Mabilis na nagunahan ang lahat patungo roon. Tahimik na pinagmasdan sila ni Yun Sol. Inisip niyang totoo nga ang sabi ng iba, ang Fire Rain Sword Sect ang pinakamalakas sa mga demonic sects, at tiyak na makatutulong kung matututo siya ng kanilang martial arts. Ngunit agad din niyang napagtanto na hindi iyon para sa kanya. Dahil wala pa siyang natutunang kahit anong martial art, alam niyang hindi makabubuting magsimula agad sa pinakamahirap at pinakamalakas. Nagmuni-muni siya kung ano talaga ang mas kailangan niya sa ngayon, at sa halip ay lumihis siya sa ibang direksyon. Dumating siya sa isang lumang gusali na halos sira na at kaagad niya itong nakilala bilang ang Wandering Beast Pavilion. Naalala niya na ang reputasyon ng pavilyong ito ay labis nang bumagsak at halos hindi na isinasama sa 10 pangunahing demonic sects. Ang tanging dahilan ng kanilang patuloy na pag-iral ay ang kanilang kasaysayan ng pagpapalabas ng ilang pinakamalalakas na martial arts masters noong kanilang panahon. Naalala rin niyang minsang ikinwento ng kanyang lolo ang tungkol dito. Dahil dito, nagpa siya si Yun Sol na dito siya magsasanay. Ngunit habang sumusulong siya, napansin niyang gumagalaw ang lupa sa kanyang harapan. Biglang sumulpat mula roon ang ulo ng isang lalaki. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Suo, ang pinuno ng lihim na pakpak ng Wandering Beast Pavilion. Tinanong niya si Yun Sol kung dumating ito roon na may balak maging isa sa 10 Demon Lords. Magalang na tumugon si Yun Sol, pinagtitibay na narito siya upang matutunan ang martial arts ng Wandering Beast Pavilion.
Sinipat siya ni Suo mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay tumawa ng malakas at inutusan siyang umalis bago pa raw niya pabilisin ang kanyang kamatayan. Malinaw na sinabi nito na wala siyang balak magturo, lalo na sa isang mukhang marupok gaya ni Yun Sol. Ngunit mahinahong sumagot si Yun Sol. Ipinaliwanag niyang narinig niya na kung matutunan niya ang martial arts ng Wonder and Beast Pavilion, magkakaroon siya ng kakayahang makaligtas sa anumang sitwasyon. Tinawanan siya ni Suo at nagulat na kabisado niya ang martial arts na halos tuluyan ng nawawala. Binalaan niya itong kahit ang pinakamahuhusay na henyo ay hirap matutunan ang kanilang sining, dahil nagsisimula ito sa pagbabago ng katawan. Sa kondisyon ni Yun Sol, tiyak daw siyang mamamatay sa loob lamang ng isang araw. Kaya't muling iniutos ni Suo na siya ay umalis. Ngunit sa halip na sumunod, lumuhad ng tuluyan si Yun Sol at inilapat ang kanyang noo sa lupa. Nabigla si Suo at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sagot naman ni Yun Sol, dahil tinanggap na siyang turuan, wala siyang mayaalok kundi ang buong paggalang sa kanyang magiging guro. Tinawag siyang isang matigas ang ulong hanggal ni Suo, ngunit sa huli ay napilitan itong pumayag. Pinayuhan siya nitong huwag magkamali ng intindi, dahil nagtuturo lamang siya dahil iniutos ng Devil's Palace. Muli siyang nagpakilala bilang Master Suo, ang pinuno ng Wandering Beast Pavilion, at inatasan si Yun Sol na mula ngayon ay tawagin na siyang ganoon. Sinubukan sanang ipakilala ni Yun Sol ang kanyang sarili, ngunit agad siyang pinutol ni Suo. Ayon dito, wala siyang pangalang dapat gamitin mula ngayon, isa lamang siyang trainee. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ni Suo ang pagsasanay. Biglang binalot ng kadiliman si Yun Sol, at nagulat siyang hindi na siya nakakakita ng anuman. Ipinaliwanag ni Suo na pansamantala niyang isinara ang paningin nito gamit ang mga sikreto ng Wandering Night Pavilion. Dagdag pa niya, ito ay mahalagang hakbang upang matutunan ang Wandering Beast Path, isang batayang teknik na nagpapatalim sa lahat ng pandama at nagbibigay sa tagapagsanay ng mga reaksyong parang hayop. Ipinunto ni Suo na ang martial arts ng kanilang pavilion ay kakaiba dahil nagbabago ito batay sa kung sino ang nag-aaral. Dahil dito, napakahirap mapagtagumpayan ang unang teknik, dahilan upang kakaunti na lamang ang nagtangkang matuto at tuluyan ng bumagsak ang kanilang reputasyon. Gayunpaman, tiniyak niya na kung maisa sa katuparan ito ni Yun Sol, makakamtan niya ang pandama ng isang ligaw na hayop. Idinagdag pa niya na may bahid ng panunukso na karamihan ay namamatay bago pa man makarating sa yugtong ito. Inutusan siya ni Suo na masanay sa dilim sa loob ng isang oras, at pagkatapos ay babalik siya. Naiwang mag-isa si Yun Sol sa pasaykit na kadiliman, at napansin niyang hindi agad tumatalas ang iba pa niyang pandama gaya ng inaasahan niya. Naunawaan niyang mahaba ang isang oras, at kinakailangan niyang mag-adapt ng mas mabilis. Naisip niya na libu-libong mandirigma ang nagtatagisan upang maging isa sa 10 Demon Lords, at kung sakaling atakihin siya sa ganitong kalagayan, siya ay magiging ganap na walang laban. Sa mismong sandaling iyon, biglang bumagsak mula sa itaas ang isang tahimik na mananalakay. Ngunit sa di inaasahang paraan, nailagan ito ni Yun Sol gamit ang isang likas na galaw ng katawan, bagaman siya ay napadapa sa lupa. Doon niya napagtanto, ngayong wala na siyang paningin, ang kanyang balanse ang pinakamahalagang sandata. Lumipas ang gabi at bumalik si Suo matapos ang isang oras. Sa isip nito, natatawa siyang inakala na tiyak na nawawala na sa sarili ang binata. Ngunit nang masilayan niya ang aktwal na pagsasanay ni Yun Sol, napansin niyang kakaiba ang paraan nito. Sa halip na maghintay lamang hanggang muling tumalas ang ibang pandama, kumikilos si Yun Sol ng buong sigla, tila ba mayroong kathang isip na kalaban na patuloy niyang nilalabanan. Namangha si Suo sa kinis ng mga galaw ni Yun Sol sa dilim. Dito niya naunawaan kung bakit mabilis na nakaangkop ang binata, dahil pinilit nitong lumaban na para bang tunay ang panganib. Nakita rin niyang unti-unti nang nasasanay si Yun Sol sa kawalan ng paningin. Dahil dito, ngumiti si Master Suo at hinamon siya. Kung ganoon, subukan mong iwasan ang aking espada. Matapos ang 3 araw ng tuloy-tuloy at matinding pagsasanay sa ilalim ng ulan, patuloy pa rin si Yun Sol sa pakikipagsanay kay Suo. Bigla siyang sinurpresa ng guro sa isang mabilis na galaw, tinamaan siya sa sikmura gamit ang hawakan ng espada, at hindi niya ito naiwasang salagin.
Habang pinagmamasdan siya, napaisip si Suo na 3 araw na ang lumipas at oras na para magtanong si Yun Sol tungkol sa estilo ng pagsasanay. Ngunit tinanggap lamang ito ng binata nang walang anumang pagtatanong. Itinigil ni Suo ang pag-atake at diretsyong nagtanong kung bakit hindi siya interesado kung paano umiwas sa mga atake, o kung ano ang teorya sa likod ng pagsasanay. Sumagot si Yun Sol ng mahinahon, ipinaalala na minsan sinabi ni Suo na ang diwa ng sining ng Wandering Night Pavilion ay ang maabot ang kaliwanagan sa sariling paraan. Kaya inakala niyang may dahilan ang lahat ng ipinapagawa sa kanya. Nagulat si Suo sa sagot, at inamin niyang tama ang binata. Sa halip na magalit, natuwa ito at masiglang iniutos na ipagpatuloy niya ang pagsasanay. Sa gitna ng kanilang pagsasanay, nakarating si Yun Sol sa isang bagong yugto ng kamalayan. Naramdaman niya na tila nakikita niya ang daraanan ng espada bago pa man ito hamampas, ngunit napagtanto rin niyang hindi niya iyon maiwasang lubos. Sa halip, pinili niyang salagin ito. At sa pagtataka ni Suo, matagumpay niyang naharang ang katahimikang atake matapos lamang ang 3 araw ng pagsasanay. Ngunit bumagsak agad si Yun Sol sa lupa, lupaypay, at inamin sa sarili na hindi man lang niya naisalba ng maayos ang pagtalo. Lumapit si Suo, iniabot ang isang kawayan na sisidlan, at inalok siyang uminom. Nagpasalamat si Yun Sol at uminom, ngunit laking gulat niya na hindi ito tubig. Sa halip, dama niyang parang bumalik ang dugo at lakas sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Suo na iyon ay ang Superior Spring Spiritual Water, isang napakahalagang kayamanang iningatan niya sa buong buhay. Ngunit ngayon, hindi niya ito itinuturing na nasayang, dahil sa wakas ay natagpuan niya ang henyo na matagal na niyang hinahanap. Makalipas ang ilang araw, muling nagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Patuloy na hinahamon ni Suo si Yun Sol na subukang salagin ang kanyang mga atake. Sunod-sunod at mabibigat na hampas ng espada ang dumating, at hirap man, nagagawa pa rin ni Yun Sol na umiwas. Hanggang sa biglang lumitaw si Suo sa kanyang likuran, ipinahayag ang pagkadismaya sa mahina pa ring depensa ng binata. Ngunit sa halip na ipagpatuloy ang atake, huminto si Suo. Hingal na hingal si Yun Sol at nagtataka kung bakit siya tumigil, at bigla na lamang sumabog sa malakas na halakhak ang guro. Sa wakas daw ay natagpuan na niya ang matagal na niyang hinahanap. Sa sandaling iyon, nabasag ang selyo sa mga mata ni Yun Sol, at muling bumalik ang kanyang paningin. Tinawag siya ni Suo sa kanyang buong pangalan at inalok ng kakaibang kapalaran, kalimutan na raw niya ang pagiging kandidato para sa Demon Lord, at sa halip ay maging opisyal na disipulo ng Wandering Beast Pavilion. Nangako siyang kung tatanggapin ni Yun Sol, gagawin niya itong isa sa 10 pinakamalalakas na martial arts masters ng sekta sa loob ng 10 taon. Nag-isip si Yun Sol sa alok at naunawaan niyang totoo ang sinasabi ni Suo. Ngunit hindi niya malilimutan na ang pumatay sa kanyang lolo ay isang napakalakas na mandirigma. At dahil dito, dumating siya sa konklusyon na hindi siya maaaring masiyahan sa pagkatuto ng iisang sining lamang ng Wandering Beast Pavilion. Ipinahayag niya ng buong tigas ng loob ang kanyang desisyon. Ako ay magiging isang Demon Lord. Tinuwanan ni Suo ang kanyang ambisyon at mariing sinabi na kalimutan na niya ito kung ang layunin niya ay pag-aralan ang lahat ng sining mula sa 10 demonic sects. Ipinaliwanag niyang ito ay imposible, kahit pa para sa pinakadakilang henyo, maging para sa dating Heavenly Demon Emperor. Binigyang diin niya na ang bawat martial art ay nakabatay sa tiyak na estruktura ng katawan at uri ng enerhiya, at kahit gaano pa katalino o kahusay ang isang tao, hindi siya makakayanan ng higit pa sa 2 o 3 uri ng martial arts. At higit sa lahat, ang pinakamabilis na daan upang maging pinakamalakas ay ang mag-focus lamang sa iisang sining. Humingi ng paumanhin si Yun Sol sa kanyang pagiging mapilit. Napaisip si Suo kung may paraan ba upang baguhin ang isip ng binata. Ngunit sa huli, napilitan siyang sumang-ayon at pinayagang turuan si Yun Sol ng isa pang sining pandigma. Nagulat si Yun Sol at ipinaliwanag na mga batayan pa lamang ng Wandering Beast Pavilion ang kanyang natutunan. Bigla siyang sinugod ni Suo ng mabilis at tiyak na atake, ngunit sa ikinagulat ng lahat, nagawa niya itong salagin ng kusa. Dito isiniwalat ni Suo na ang mga sining ng kanyang pavilion ay hindi basta-basta na ipapasa sa pamamagitan ng mga hakbang o teorya lamang. Ang totoo, si Yun Sol ay matagal nang nagsasanay ng Wild Beast Path sa buong panahong kasama niya ito.
Noon lamang napagtanto ni Yun Sol na ang lahat ng mga hampas ng espada na itinuro sa kanya ni Suo ay hindi basta pagsasanay, kundi ang tunay na anyo ng Wild Beast Path. Nagpasalamat si Yun Sol sa kanyang guro, ngunit agad itong tinanggihan ni Suo, mariing ipinaalala na tumutupad lamang siya sa atas ng Devil's Palace. Ngunit nanindigan si Yun Sol sa kanyang pasasalamat, inalala ang elixir na ibinigay sa kanya at nangakong hinding-hindi niya ito malilimutan. Sinabi ni Suo na kalimutan na lamang ang lahat ng iyon, dahil iyan ang kalakaran ng mundo ng Jiangho, kung saan ang paglimot sa utang na loob at galit ang pinakamainam na paraan upang mabuhay. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi ni Yun Sol na aalis na siya. Pinanood lamang siya ni Suo habang papalayo, at sa isip nito ay namangha kung saan nagmula ang ganitong klase ng talento. Sa huli, inisip niya na isang madugong bagyo ang tiyak na dadaan sa Hell Island. Samantala, inisip ni Yun Sol ang kanyang bagong kakayahan mula sa Wandering Beast Path, ang sobrang tindi ng kanyang pandama. Ngunit napansin niyang nakakapagod ang walang tigil na pagiging mulat sa lahat ng paligid, kahit wala siyang ginagawa. Napagtanto niyang kung magpapatuloy ito, hindi siya makakapagpahinga ng maayos. Kaya nagsimula siyang mag-focus upang kontrolin at supulan ang kanyang mga pandama, parang pagpigil sa isang patak ng tubig bago ito bumagsak. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata at naramdaman na sapat na muna ang antas ng kontrol na iyon. Kinuha ni Yun Sol ang isang mapa at pinagmasdan ito. Napag-isip niya na tiyak na hindi iiwan ng Devil's Palace ang mga kalahok sa Hell Island upang mag-ensayo lamang ng walang katapusan. Nakumbinsi siyang malapit nang matapos ang nakalaan nilang panahon. At kung gayon, wala siyang ibang pagpipilian. Sa wakas, nagpasya si Yun Sol na tumungo sa pinakamalakas na sekta sa 10, ang Fire Rain Sword Sect, na itinatag ng maalamat na Fire Rain Sword Emperor, Jack Huawun, ang dating karibal ng pinakadakilang Heavenly Demon Emperor mahigit 700 taon na ang nakararaan. Pagdating ni Yun Sol sa Fire Rain Sword Sect, napansin niyang ang kanilang bulwagan ng sining pandigma ay mistulang isang maringal na palasyo kumpara sa payak na Wandering Beast Pavilion. Habang papalapit siya sa pintuan, may isang lalaking bumukas nito at nagtanong kung sino ang dumadalaw sa ganoong oras. Noon lamang naunawaan ni Yun Sol na isa itong guro ng martial arts mula sa kanilang sekta. Agad siyang yumukod ng magalang at ipinahayag na naroon siya upang matuto ng kanilang sining pandigma. Inanyayahan siya ng guro na sumama at ipinaliwanag na ang kanilang sining ng espada ang pinakamalawak sa lahat ng demonyong sining, subalit ito rin ang pinakamatagal matutunan. Ibinahagi rin ito na yaong dumating kalahating buwan na ang nakalipas ay nakapasa na sa unang pagsubok at kasalukuyang nasa gitna ng pangalawang antas. Kaya tinanong siya kung bakit siya nahuli. Sinabi ni Yun Sol na sa loob ng nakaraang kalahating buwan ay pinag-aralan niya ang sining ng Wandering Beast Pavilion. Nabigla ang guro at muling nagtanong kung ang tinutukoy niya ay ang landas ng Wandering Beast. Nang makumpirma ito ni Yun Sol, napaisip ang guro. Batid niyang may angking talino ang binata, subalit hindi siya makapaniwala na natutuhan nito ang landas ng Wandering Beast sa ganoon kaikling panahon. Napagpasyahan niyang marahil ay nenas lamang si Suo at pinaalis kaagad ang bata. Dahil wala na ring magagawa, ipinakilala niya ang sarili bilang Jin Gak, ang tagapamahala ng unang pagsusulit, at inatas ang tawagin siyang guro. Tinanong ni Jin Gak kung totoong nais ni Yun Sol na pag-aralan ang Fire Rain Sword Art, sabay banggit na marahil ay mas mainam kung lumipat na lamang siya sa ibang pagsubok. Nagpasalamat si Yun Sol sa kanyang malasakit ngunit mariing ipinahayag na nais niyang matutunan ang sining ng Fire Rain Sword Sect. Dahil dito, pumayag si Jin Gak at inilabas ang isang malaking balumbon. Ipinaliwanag niyang iyon ang pambungad na anyo at praktikal na paraan ng 13 anyo ng Fire Rain, at iniutos kay Yun Sol na pag-aralan ito at magsanay ng mag-isa. Nabagabag si Yun Sol at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin dito. Humarap si Jin Gak na may bahid ng pagkadismaya at tinanong kung ang ibig bang sabihin ni Yun Sol ay hindi siya marunong bumasa ng manual ng espada. Walang nagawa si Yun Sol kundi aminin ito at ipinaliwanag na hindi pa siya kailanman natuto ng espada bago dumating doon. Napatigil si Jin Gak na tila nabigla, at muling tiniyak kung totoo nga bang hindi kailanman natuto ng anumang anyo ng espada si Yun Sol. Naalala niya na ayon sa mga tala, ang binata ay gumamit lamang ng Fire Rain hanggang ngayon,
at maging sa ikalawang pagsusulit ay wala itong ginamit na tiyak na estilo ng espada. Gayunman, hindi niya matanggap na hindi man lang nito alam ang pinakapayak na sword steps. Sa kabilang banda, naalala rin niya ang kahangahangang obserbasyon at bilis ng reaksyon ni Yun Sol noong ikalawang pagsubok, pati ang talino nitong ipinamalas sa pagpili ng kuweba. Napagtanto niyang kung naabot na ng binata ang ganitong antas ng wala pang batayang pagsasanay sa espada, kung tuturuan ito ng tama, magiging napakalawak ng kanyang potensyal. Binago ni Jin Gak ang kanyang pamamaraan at iminungkahi na kahit hindi pa nito nakikita ang mga hakbang ng espada, marunong naman siyang magbasa. Kaya tinutusan niya itong basahin ang nakasulat sa balumbon. Binasa ito ni Yun Sol ng malakas, ganap na pagpapaluwag ng katawan, tuloy-tuloy na daloy bilang isang buo. At inulit niya ang unang bahagi tungkol sa pagpapaluwag ng katawan. Ipinaliwanag ni Jin Gak na ang ibig sabihin nito ay dapat niyang paluwagin ang katawan at gamitin ito ng maliksi sa paghawak ng espada, lalo na ang bahagi ng katawan mula sa baywang at dibdib. Sinikap ni Yun Sol na isabuhay ang mga tagubilin, ngunit agad siyang yumuko sa kakaibang posisyon. Napailing si Jin Gak at inisip kung gaano katawa-tawa na siya mismo'y kailangang magturo ng ganitong kapayak na pundasyon sa isang lugar na nakatalaga para pumili ng 10 Demon Lords. Pinatayo niyang muli ng tuwid si Yun Sol at dahan-daang itinuwid ang kanyang tindig. Ipinaliwanag niya na kapag naninigas ang katawan, kasamang naninigas ang dibdib at baywang, at ang tanging paraan upang makakilos ng buo ay sa pamamagitan ng pagpapanatag ng isipan at pagpapaluwag ng katawan. Agad na tumugon si Yun Sol, at sa loob ng ilang saglit ay naging matatag at maayos ang kanyang tindig. Napahanga si Jin Gak sa bilis ng kanyang pag-unawa at pagsunod. Sa ngiti ng kasiyahan, sinabi niyang sapat na ang kanyang tindig, at sisimulan na niyang ituro ang 13 anyo ng Fire Rain. Mabilis na ipinaliwanag ni Jin Gak ang bawat galaw, at walang kahirap-hirap na ginaya ni Yun Sol ang mga ito, eksakto at mabilis. Napatunayan ni Jin Gak ang kanyang hinala, tunay ngang may pambihirang talento ang binata. Matapos ang unang pagsasanay, ipinaalam niya kay Yun Sol na kailangan na nitong magpanggap na may kaaway sa kanyang harapan at isagawa ang 13 anyo ng Fire Rain. Pinaliwanag niyang ito ang pagsusulit na magbibigay daan upang makapasok siya sa Intermediate Hall, at layunin nito na makita kung may likas na sword intent sa kanyang mga galaw. Naisip ni Yun Sol na dumating na agad ang pagkakataong kanyang hinihintay. Ito na ang sandaling dapat niyang patunayan ang sarili. Pumikit siya at buong konsentrasyong inisip ang kaaway na dapat niyang talunin. Bigla siyang nagmulat ng mga mata at pinakawala ng unang teknik ng Fire Rain, ang Unparalleled Cyclone. Mataimtim na pinanood siya ni Jin Gak habang walang patid na ipinagpatuloy ni Yun Sol ang ikalawa at ikatlong teknik, ang Floating Misty Clouds. Hindi napigilan ni Jin Gak ang pagkagulat, at napatanong kung ang nakikita ba niya ay talaga ang mga anyo ng Fire Rain. Naalala niyang ang Floating Misty Clouds ay dapat isang malambot at marikit na teknik, banayad na parang paggalaw ng ulap at paglawak ng hamog. Ngunit sa kamay ni Yun Sol, ang galaw ay naging matalim at nakamamatay. Nagtaka si Jin Gak kung sadyang binabago ni Yun Sol ang mga galaw. Ang pagbabago ng mga pundasyong ipinapasa sa loob ng maraming henerasyon ay isang bagay na tanging isang dakilang guro lamang ang makakagawa. Ngunit ang mga galaw na kanyang nakikita ay puno ng matinding killing intent, na worry humaharap siya sa kaaway na pumatay sa magulang o guro ng binata. Napaisip siya kung ang ortodoksong estilo ng Fire Rain Sword Sect ay nagbabago ng ganito kapangahas, anong uri ng buhay kaya ang dinaanan ni Yun Sol upang magdala ng ganitong bigat. Samantala, nakaramdam din ng pagkabahala si Yun Sol. Napansin niyang ang agos mula sa kanyang mga dulo ng daliri ay kusang binabago ang landas ng espada ayon sa kanyang nais. Naitanong niya sa sarili kung bunga ba ito ng Wandering Beast Path. Napagtanto niyang habang ginagamit niya ang mga anyo ng Fire Rain, lalong tumitindi ang mga pandama na kanyang nakamit mula sa landas ng Wandering Beast. Nais niyang lubos na pag-isahin ang dalawang estilo, ngunit siya'y nag-aatubili. Alam niyang kung gagawin niya ito, lilikhin niya ang isang ganap na bagong uri ng espada, at hindi na yun ang 13 anyo ng Fire Rain na hinihingi para sa pagsusulit. Napagpasyahan ni Yun Sol na kailangan niyang bumalik agad sa pinakapundasyon ng orihinal na espada. Ngunit bigla na lamang naging malinaw ang imahe ng kanyang kaaway sa isip, at siya'y napatigil ng mapagtanto niyang ito ang hayop na pumatay sa kanyang lolo.
Sumiklab ang galit ni Yun Sol at buong lakas siyang sumugod, pinakawala ng ikapitong teknik ng 13 anyo ng Fire Rain, ang puso ng apat na dagat. Mabangis ang kanyang pagsalakay, ngunit nailegan ito ng kanyang kalaban. Noon lamang naunawaan ni Yun Sol na ang kathang-isip na kaaway na ito ay higit na mabilis kaysa sa alinmang nakalaban niya noon. Sinimulan niyang isipin na gumaganti ng atake ang kalaban. Nagpasya siyang hindi nito dapat magkaroon ng pagkakataong umatake. Kaya't isinaboy niya ang lahat ng nalalabing teknik ng sabay-sabay, ipinuhos ang buong lakas sa sunod-sunod na mapaminsalang mga galaw. Subalit tinanggihan ng kalaban ang lahat ng kanyang atake, at sa imahinasyon niya, naputol ang kanyang dalawang kamay. Hindi niya ito nagawang iwasan, ni harangin man. Nang matapos ang labanan, nakatayo si Yun Sol na hingal, lubos na ubos ang lakas. Pinagmamasdan siya ni Jin Gak at inisip na sa huli ay natalo siya sa kanyang kaaway. Ngunit nilapitan niya ito at sinabi, nakapasa ka sa pagsubok. Naguluhan si Yun Sol, kaya't ipinaliwanag ni Jin Gak na ang sinusukat lamang sa elementary hall ay ang pag-unawa ng isang mag-aaral sa espada at ang kakayahan nitong isagawa ang 13 anyo ng Fire Rain sa isang makatutuhanang laban. Tiniyak niyang napatunayan ni Yun Sol ang dalawang iyon ng walang alinlangan. Ibinalik ni Jin Gak ang espada sa kanya at pinuri ang kahangahangang pagpapakita niya ng mga anyo. Inanyayahan niya itong pumasok na sa intermediate hall. Napaisip si Yun Sol tungkol sa guro. Alam niyang nakakaabala marahil na magturo ng isang batang walang alam sa espada, ngunit hindi nag-atubili si Jin Gak na ituro sa kanya ang lahat, hakbang-hakbang, mula sa simula. Kaya't buong taos pusong nagpasalamat si Yun Sol sa guro para sa lahat ng oras at pagtuturo nito. Ngumiti si Jin Gak at hinikayat siyang magpursige pang lalo sa hinaharap. Ngunit bago siya umalis, binalaan siya ng guro, ang espada mo'y nagdadala ng matinding killing intent. Mag-ingat ka na hindi ikaw ang mapangibabawan nito. Magalang na yumukod si Yun Sol bago tuluyang lumisan. Doon lamang lubos na napagtanto ni Jin Gak na totoo ang sinabi ng binata. Natutunan nga niya ang Wandering Beast Path sa loob lamang ng 2 linggo. Naalala niyang noong una ay nag-alinlangan siya kung makakarating ba si Yun Sol sa intermediate hall, ngunit ngayon ay lubos na siyang nakatitiyak. Habang bumubukas si Yun Sol ng pinto patungo sa susunod na bulwagan, napaisip si Jin Gak tungkol sa tagapagturo roon, si Qian Ungwang. Batid niyang maaaring tanggihan muna ni Ungwang si Yun Sol, ngunit tiyak na mahuhumaling din ito kalaunan sa kakayahan ng binata. Pagpasok ni Yun Sol sa intermediate hall, agad siyang napansin ng isang guro, si Won Gang, na nagsalita. Mukhang kagagaling mo lang mula sa beginner's hall. Pagkatapos ay minaliit siya nito at idinagdag. Kung inabot ka ng mahigit 20 araw para maunawaan ang 30 anyo ng Huawu, sayang lang ang oras mo rito. Ipinaliwanag ni Yun Sol na nahuli siya dahil ginugol niya ang unang 15 araw sa Nanyang Pavilion. Mula sa kanyang sagot, inisip ni Won Gang na sinasabi nitong hindi mabagal ang progreso niya sa beginner's hall, at lihim siyang nenas. Para sa kanya, isa lamang itong tumakas sa pagsasanay ng mahirap na beast path. Inutusan niya si Yun Sol na umupo, sabay pagpapahayag ng pagdududa kung makakasabay ba ito sa iba. Maya-maya'y sinimulan na ni Won Gang ang aralin. Ipinaliwanag niyang ang Thunderous Fire Rain Sword ay binubuo ng mga mabilis na galaw, at ang mga hindi bihasa sa espada ay tiyak na masasaktan lamang ang kanilang sarili. Dagdag pa niya, mahirap gamitin ang sining na ito sa totoong labanan, gaya ng 13 anyo ng Fire Rain, ngunit ito ay itinuturing pa ring batayang kasanayan na dapat matutunan sa yugtong ito. Binigyang diin niya na sa ngayon, ang pangunahing layunin ay hindi ang manalo sa laban kundi ang paghahasa ng kanilang kasanayan sa espada. Pagkatapos, tinawag niya ang isa sa mga mag-aaral, si Baek Hansong, at iniutos na pumili ito ng makakatunggali sa isang pagsasanay na duelo. Nagtanong si Hansong kung malaya ba siyang pumili ng sinuman, at nang kumpirmahin iyon ni Won Gang, agad niyang itinuro si Yun Sol. Nagpilit na tumutol si Won Gang, ngunit pinaalala ni Hansong na sinabi nitong maaari siyang pumili ng kahit sino. Nagalit si Won Gang at tinawag itong hanggal, nagtatakang paano nito may susubok ang kanyang espada laban sa isang batang bagong tapos pa lamang ng elementary hall, at mariing inutusan siyang pumili ng iba. Mabilis na sumingit si Yun Sol, sinabing wala siyang tutol at handa siyang humarap sa hamon. Ipinaliwanag niya na natuto siyang humawak ng espada mula kay Instructor Jin Gak,
at naniniwala siyang mas mabilis siyang uusad kung susubukan niya ang kanyang espada laban sa iba. Si Ungang ay nag-isip na pinuprotektahan lang ni Yun Sol ang kanyang dangal kahit limitado ang kanyang kasanayan, ngunit sa harap ng lahat ay sumang-ayon ito. Sinabi niya na ang pagkilala sa sariling kakayahan ay mahalagang kasanayan, at umaasa siyang sapat ang galing ni Yun Sol upang makarating sa Advanced Hall. Samantala, nakita ni Han Xiang ang pagkakataong ito bilang gintong pagkakataon upang lumutang sa hanay ng mga henyo. Kung mapapatay niya ang bagong Solta, tiyak na matatatag ang kanyang pangalan. Nagharap ang dalawang kalaban. Binigyan pa ng papuri ni Han Song si Yun Sol, aniyay may tapang ito, ngunit higit pa roon ang kinakailangan upang mabuhay sa mundong tinatawag na Merm. Pagkatapos ay iniutos niya kay Ungang na simulan ang tunggalian. Sa unang salpukan, matindi at mabangis ang pag-atake ni Han Song, ngunit mabilis na naiwasan ni Yun Sol ang bawat galaw. Nagtuloy-tuloy ang mga pag-atake hanggang magbanggaan ang kanilang mga espada, at doon ay dama ni Han Song ang kahinaan ng depensa ni Yun Sol. Mapangot siyang ngumiti siya, sigurado na baguhan nga ang kaharap. Tumawa siya ng malakas, tinawag na hanggal ang kalaban, bago ipahayag na ipapakita niya ang tunay na Thunderous Fire Rain Sword. Sunod-sunod ang mabilis na atake ni Han Song, ngunit labis ang kanyang pagkabigla nang iwasan ni Yun Sol ang lahat ng parang walang hirap. Mula sa di kalayuan, pinagmasdan ni Instructor Ungang ang labanan. Napansin niyang si Han Song ay hindi bihasa sa espada, samantalang si Yun Sol ay hindi lamang mabilis umiwas, kundi tila nababasa pa ang bawat galaw. Nagsimulang pumasok sa isip niya ang posibilidad na baka natutunan nito ang Wandering Beast Path. Ngunit agad niya itong itinaboy na palaisipan, dahil bagaman ito ang pinakapundasyon ng Wandering Beast Pavilion, napakahirap nitong matutunan, at tanging mga dalubhasang guro lamang ang tunay na nakakakumpleto nito. Imposibleng makabisado iyon ng sinuman sa loob lang ng 2 linggo. Sa huli na pagtanto ni Ungang na hindi niya maaaring sukatin ang kakayahan ni Yun Sol base lamang sa pag-iwas. Ang laban ay hindi para sa liksi kundi sa kasanayan sa espada. Kaya tumigil si Yun Sol sa pag-iwas at nagsimulang lumaban pabalik, gamit ang 13 forms of Fire Rain. Nagulat ang lahat ng nagsasanay na nakamasid. Ngunit tinuwanan lang ni Han Song ang paggamit ni Yun Sol ng isang teknikong pangbaguhan. Akala niya'y kayang-kaya niyang iwasan iyon kahit nakapikit. Ngunit nang mapansin niyang kakaiba ang bersyon ni Yun Sol, mas banayad, mas tiyak, nabigla siya ng tuluyang makalusot ang isang atake at tamaan siya. Nag-alab ang galit ni Han Song. Hindi niya matanggap na tila itinago lamang ni Yun Sol ang kanyang kakayahan, at ginagamit ang binagong anyo ng mga forma para siya'y kutsain. Pinaghinalaan niyang ginagawa ito ng kalaban upang maakit ang atensyon ng instructor at makapunta agad sa Advanced Hall. Naisip niyang kung magpapatuloy ang laban sa ganitong paraan, siya mismo ang magmumukhang katawa-tawa. Kaya't buong sigaw niyang idineklara na siya ang karapat-dapat sa Advanced Hall, at agad niyang pinalabas ang lihim ng kanyang angkan, ang nakamamatay na estilo ng espada ng Azure Sword Style, gamit ang teknikong tinatawag na Blood-Shattering Strike. Napansin ni Instructor Ungang na ang galaw ni Han Song ay isang nakamamatay na teknik mula sa Azure Sword Sect. Gayunman, labis siyang namangha nang makita ang kapanatagan ni Yun Sol, ni hindi man lang ito nawala ng balanse sa harap ng ganoong sitwasyon. Dahil dito, muli niyang pinag-isipan ang posibilidad na tunay ngang natutunan ni Yun Sol ang Wandering Beast Path. Patuloy na nagwawala si Han Song sa kanyang mabangis na pag-atake, sabay sigaw na iyon na ang katapusan ni Yun Sol. Ginamit niya ang kanyang natatanging teknik, ang Protective Bloody Wind Moon. Nagbanggaan ang 2 espada, at isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya ang kumalat sa buong bulwagan. Napatigil sa pagkakatitig ang mga mag-aaral at maging si Instructor Ungang sa nasaksihan. Sa gitna ng pagsabog, nagbalik kay Yun Sol ang alaala ng kanyang natutunang huling galaw, ang 13 anyo ng Fire Rain Forms, Infinite and Boundless. Matapos ang matinding banggaan, bumagsak si Han Song sa sahig, duguan ang bibig, at tuluyang nawala ng buhay. Namutla ang mga estudyante sa pagkagulat, nagtataka kung patay na nga ba siya. Samantala, mariing isinuksok ni Yun Sol ang kanyang espada, kalmado at walang bakas ng kaba. Lumapit si Instructor Ungang at pinagtibay sa kanyang sarili na patay na nga si Han Song, tinamaan ng eksakto sa isang vital point. Tinanong niya si Yun Sol kung matagal na ba siyang alagad ng Wandering Night Pavilion,
ngunit agad itong itinanggi ni Yun Sol. Muling nagtanong si Ungang, tila hindi makapaniwala, kung inaangkin ba nitong ganap na nakabisado ang Wandering Beast Path sa loob lamang ng 2 linggo. Sagot ni Yun Sol, natutunan lamang niya ang mga batayang hakbang. Mapanuyang sumingit si Ungang, sabay tanong kung itinuturo na rin ba ngayon ng Wandering Night Pavilion sa kanilang mga disipulo ang pagsisinungaling. Bahagya ng magsasalita si Yun Sol upang ipagtanggol ang sarili, ngunit pinutol siya ng instructor. Hindi ko kailangan ng mga palusot. Linisin mo na lang agad ang bangkay. Nagbulungan ng mga estudyante, naguguluhan kung bakit walang kaparusahan sa isang pagpaslang na naganap mismo sa loob ng isang pagsasanay na tunggalian. Ngunit sumigaw si Ungang upang patahimikin sila. Ito ay Hell Island, hindi isang karaniwang bulwagan ng pagsasanay. Dito, sinumang gumamit ng nakamamatay na teknik ay dapat ding handang mamatay. Ipinagpatuloy ang pagsusulit. Isa-isang nagsagupa ang iba pang mga mag-aaral, hanggang sa matapos ang lahat ng laban. Pagkatapos, tinipon ni Ungang ang lahat ng natalo at mahigpit na ipinaalam. Bigo kayo, umalis kayo ngayon din at maghanap ng ibang martial arts hall. May isa pang nagprotesta, sinasabing iisang laban lamang iyon at humihiling ng isa pang pagkakataon. Ngunit mariin silang tinanggihan ni Ungang. Ipinaliwanag niyang nakapasaman sila sa paunang pagsubok dahil sa kanilang pisikal na lakas, iba ang kailangan upang matutunan ang Fire Rain Sword, talento, likas na kakayahan, at ang kahandaang ibuhos ang dugo, pawis, at luha upang malampasan ang sariling limitasyon. Kayo'y nabigo dahil wala kayong mga katangiang iyon. Lumayas na kayo. Isa-isang umalis ang mga bumagsak. Sa huli, si Yun Sol na lamang ang naiwan sa loob ng bulwagan. Lumapit si Instructor Ungang kay Yun Sol at nagtanong, bakit hindi ka umalis? Mataas ang tingin ni Yun Sol, tinanong niya pabalik, dapat ba akong umalis na rin? Ipinaliwanag ni Ungang na panalo si Yun Sol sa tunggalian at pumasa sa pagsusulit, dapat na siyang umusad at harapin ang advanced test. Ngunit mariing sumagot si Yun Sol na kung kailangan niyang umakyat sa mas mataas na antas, mas nais niyang manatili muna roon. Nag-usisa si Ungang kung bakit, kaya sinabi ni Yun Sol ang tunay na dahilan. Ang tanging teknikong natutunan niya ay ang 13 forms of Fire Rain, wala pa siyang ibang alam. Nais niyang hasain at gawing ganap ang iisang teknik bago tumalon sa susunod na antas. Napaisip si Ungang. Sa paningin ng iba sa Intermediate Hall, tila napansin nila na natutunan ni Yun Sol ang Wandering Beast Path at napalantad ang teknik ng Azure Sword Sect, gayunpaman, siya naman ay nag-aangking wala pang natutunan. Nagpasya si Ungang na ituro sa kanya ang Thunderous Fire Rain Sword, itinuturing na pagpapatuloy ng 13 forms. Ngunit pinagbawalan niya ito ng may matigas na tinig, hindi niya kinapapaluban ang mga maliliit na lintek o pagpapakitang gilas, kung makikita niyang gagamit si Yun Sol ng ibang teknik maliban sa Forms of Fire Rain para lang magpansin, agad niyang putulin ang ulo nito. Ngumiti si Ungang ng mag-isa, at doon niya naunawaan kung paano napaunlad ni Yun Sol ang Wandering Beast Path sa loob ng 2 linggo. Agad nagsimulang mag-ensayo si Yun Sol, pinindi niya ang Piercing Lightning Technique mula sa Thunderous Fire Rain Sword. Makaraan ng ilang sandali, pinatigil siya ni Ungang. Mukhang nakuha mo na ang prinsipyong kailangan, ani ng instructor. Nagulat si Yun Sol sa puna. Pagkalipas ng 4 na araw, ganap na niyang na-master ang itinuro. Habang iniisip ni Ungang ang nakalipas na 4 na araw ng kanilang pagsasanay, naalala niya na sinubok niyang si Yun Sol sa lahat ng paraan, natuklasan niyang kulang si Yun Sol sa fundamental na kaalaman sa espada, sadyang para iyon sa isang nagsisimula pa lamang. Ngunit ikinabilib siya ng instructor sa tindi ng pagpupursage at konsentrasyon ni Yun Sol, para bang mawawala ang buhay niya kapag hindi natututo. Ipinaliwanag ni Ungang na ang Thunderous Fire Rain Sword ay nakabase sa mabilis na pag-ikot ng katawan upang magkadugtong-dugtong ang mga galaw. Karamihan ng kilos nito ay umiikot ang espada sa paligid ng katawan, kaya hindi praktikal sa tunay na labanan. Kahit ganoon, napansin niyang pilit ginagawang praktikal ni Yun Sol ang bawat teknik, parang totoong sinasadya nitong pumatay. Nang tanungin ni Yun Sol kung hindi ba iyon ang layunin ng mga teknik ng espada, maingat na ipinaliwanag ni Ungang. Ang demonic martial arts ay nangangailangan ng killing intent, ngunit upang umangat sa mas mataas na antas ng kahusayan, kinakailangang iwan ang pagnanasa na pumatay. Binalaan siya ni Ungang na kung hindi niya matitigil at mabubura ang pagnanais na pumatay sa kanyang isipan,
mauuwi siya sa paglikha ng isang panlaban na sisira sa sarili, isang martial art na haadlang sa kanyang paglago at magdudulot ng kapahamakan. Naisip ni Yun Sol na kapareho lamang ng sinabi sa kanya ni Instructor Jin Gak ang tinuturo ngayon ng kasalukuyang guro. Ipinagtapat ni Ungang na noon pa man, at maging hanggang ngayon, namuhay siya na may matinding pagnanais pumatay sa kanyang puso. Marami na siyang pinaslang na humadlang sa kanyang landas. Ngunit dahil doon, nawala ang kanyang dangal at pagmamataas, at unti-unting bumaba ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Pinayuhan niya si Yun Sol na ang mga teknik na nakatuon lamang sa pagpatay ay maaaring magmukhang daan tungo sa mas mataas na antas, ngunit sa katotohanan, iyon ay sagabal sa walang hanggang landas ng sining ng espada. Kailangan niyang alisin ang pagnanasang pumatay. Naaalala ni Yun Sol ang sinabi ng kanyang lolo, na ang mga gumagamit ng espada ay kadalasang may nakaraan na puno ng pait at trahedya. Kaya't karaniwang iniiwasan ng mga tao sa MERM ang pagbabalik tanaw sa kanilang nakaraan. Nagtanong siya kung bakit sinasabi ito sa kanya ni Ungang. Sagot nito, na minsan na rin siyang namuhay na may dugo at pagpaslang sa kanyang dibdib. Tinanong ni Ungang ang kanyang pangalan, at mahinahong tugon ni Yun Sol ay, Bu Yun Sol. Napagtanto ni Ungang na siya ang binatang binanggit ni Jin Gak, ang nakaligtas sa ikalawang pagsubok. Sa kanya sinabi na may mabigat na problema si Yun Sol. Ipinaliwanag niya na ang ugat ng suliranin ay ang kakulangan ni Yun Sol sa pundasyon ng sining pandigma. Ang kanyang mga karibal ay nagsanay mula pagkabata pa lamang, kaya't kung sisimulan niya agad ang malalim na pag-aaral ng Fire Rain Sword sa mataas na bulwagan, lalo lamang lalaki ang agwat sa kanila. Dahil dito, kailangan niyang mabilis na maunawaan at paghusayin ang mga batayang sining pandigma upang magkaroon ng matibay na saligan. Nagbigay galang si Yun Sol at same time na nagpasalamat. Sa kanyang isipan, buo ang loob niyang isugal maging ang kanyang kaluluwa para lamang sa pagkakataong ito. Pagdating niya sa mataas na bulwagan, agad niyang naramdaman ang ibang uri ng presensya, isang matinding lakas na may kasamang bangis mula sa mga nagsasanay. Napansin niyang wala nang tumitingin sa kanya ng may paghamak. Naunawaan niyang ito ay dahil sa pagkakapatay niya kay Baek Han Song. Pinag-isipan niya ang kabalintunaan, ang dating trabaho niya bilang tagalinis ng mga bangkay ay hinahamak, ngunit ang paggamit ng espada upang pumatay ng tao ay pinupuri. Sinalubong siya ng isang nakatatandang instruktor. Narinig ko na ang tungkol sa iyo, wika nito, sabay iniaya na maupo sapagkat malapit nang magsimula ang aralin. Ipinahayag ng instruktor na, dahil may bagong nagsasanay, muli niyang ipapaliwanag ang pangunahing katuroan ng Fire Rain Sword kasama ng 7 aral nito. Sinimulan niyang ilarawan ang mga batayang prinsipyo, dapat maging balanse ang lakas sa bawat bahagi ng katawan, panatilihin ang wastong tindig, hilahin ang dibdib paloob at itulak palabas ang likod, at huwag ilaan ang lahat ng lakas sa isang hampas lamang. Naunawaan ni Yun Sol ang mga prinsipyong ito at naisip na kung hindi niya pinagdaanan ang mga aralin sa Intermediate Hall, marahil ay hindi niya ito mauunawaan. Natapos ang pagtuturo ng instructor sa araw na iyon, at pagkatapos ay tinawag niya si Yun Sol upang sumunod sa kanya. Sumunod si Yun Sol sa instructor patungo sa isang tahimik na hardin. May hawak itong isang sanga na hitik sa dahon at ipinaliwanag sa kanya na may isang antas ng kasanayan kung saan kahit ang taong walang espada ay kayang talunin ang may tanda nito. Kapag narating ang ganitong antas, hindi na kailangan ng pisikal na espada upang makalikha ng mga sining ng espada. Bigla siyang sinalakay ng instructor gamit ang sanga. Ngunit agad din itong huminto at nagtanong ng isang palaisipan, kung bigla kang inatake ng ganito, at wala kang espada, paano mo magagamit ang sining ng espada upang lumaban? Dagdag pa nito, habang si Yun Sol ay nasa Intermediate Hall, ang mga nagsasanay dito ay natutunan na ang Shining Mysticism, ang unang anyo ng Fire Rain Sword, at kasalukuyan ng tinatalakay ang mga teoretikal na aspeto nito. Binalaan siya ng instructor na kung hindi niya mauunawaan ang tanong, hindi siya tuturuan. Kaya't dapat niyang sagutin ng mabuti. Nag-isip si Yun Sol, kung wala akong espada sa kamay, sa kanya sinagot na gagamitin niya ang espada ng kanyang kalaban. Agad siyang sumugod upang agawin ang sanga mula sa instructor, ngunit tinawag nitong padalos-dalos ang kanyang desisyon. Nagulat si Yun Sol nang mapagtanto niyang nasa kanyang likuran na ito sa isang iglap. Sinubukan niyang habulin ang instructor, ngunit madali nitong iniiwasan ang bawat galaw niya.
Naramdaman ni Yun Sol ang pagkainis dahil hindi man lang niya masundan ang kilos ng instructor. Napagtanto niyang kailangan niyang makuha ang tiwala nito kung nais niyang manatili sa Advanced Hall. Kaya't buong lakas niyang ginamit ang Wandering Beast Path, sinubukang basahin ang agos at direksyon ng kilos ng instructor. Itinuon niya ang lahat ng kanyang pandama at muling umatake. Ngunit bago pa niya maagaw ang sanga, ginamit ng instructor ang kanyang enerhiya upang itapon siya palayo, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Hinawakan siya ng instructor bago pa siya makabangon at humalaklak ng malakas, idineklara na nakapasa siya sa pagsubok. Nalito si Yun Sol at nagtanong kung paano siya pumasa gayong hindi man lang niya ito nahipo. Sagot ng instructor, magsisimula na siyang mag-aral ng Shining Mysticism kinabukasan, at iniutos na maaga siyang dumating bago ang iba. Agad namang pumayag si Yun Sol. Pagkaalis ni Yun Sol, tiningnan ng instructor ang sanga sa kanyang kamay at nag-isip, ang isang guya ay nananatiling lobo. Sa huli, ngumiti siya at inamin sa sarili na malaki ang kanyang inaasahan sa binata. Pagkalipas ng aralin noong araw na iyon, nagpasya si Yun Sol na maglakad-lakad sa paligid ng isla ng impyerno. Inisip niya ang nangyari sa ikalawang pagsubok at ang posibilidad na anumang oras ay pwedeng sumiklab ang isang sagupaan dito. Biglang nangamoy siya ng presensya ng ilang tao sa malapit, nagbilang siya at napansin ang 5 taong sumusulpot mula sa gitna ng mga puno. Nilapitan siya ng pinuno ng grupo at sinabing kakaiba ang kanyang kilos mula nang dumating siya mula sa Intermediate Hall, darating daw ang araw na ituturo nila sa kanya ang isang aral. May sumingit pa na, dahil si Yun Sol ang unang nag-umpisang pumatay, hindi siya dapat magreklamo sa mangyayari. Ipinagmamalaki ng pinuno na ang 5 ay mga henyo sa gitna ng mga henyo, kilala bilang 5-pick swords, at pinapayuhan siyang maghanda. Napansin ni Yun Sol na tila may isa pang taong naruroon. Nang sumigaw ang pinuno sa kanya, bigla itong bumagsak, patay, na nag-iwan ng pagkabigla sa kanyang mga kasamahan. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang batang may pulang buhok na nagngangalang So Jinha at diretsyong sinabi kay Yun Sol na kailangan silang mag-usap. Nagtaka ang natitirang miyembro ng 5-pick swords sa pagparating ni Jinha at tinanong kung bakit siya naruroon. Inutusan ni Jinha ang mga iyon na umalis, sinabing wala siyang pakialam sa mga tadhana ng kanilang uri. Naiinit sila sa salita niya, ngunit nagpa siyang umatras muna at nangakong babalik para maghayganti. Naunawaan ni Yun Sol na malakas ang binata, tinawag ni Jinha ang mga umalis na duwag. Paglingon ni Jinha kay Yun Sol, tinanong niya ng diretsyo kung nasa ang panig siya. Mas maaga, sa Advanced Training Hall, sinabi ng instructor sa mga estudyante na lahat sila ay natutunan na ang unang teknik ng Fire Rain Sword, subalit ang tunay na kahusayan ay nakukuha lamang kapag ginawa ng bawat isa ang teknik na iyon na kanya-kanya. Idineklara niya na oras na upang ipakita ang mga fiery raindrops na kanilang nalikha, at hiniling niya kay Yun Sol na mag-umpisa at ipakita ang kanyang teknik. Lumakad si Yun Sol pasulong at ipinamalas ang sarili niyang bersyon, isang malakas at mabilis na serye ng mga galaw na mapanganib at mapanira. Pinuri siya ng instructor, matibay at eksakto ang pagkakagawa ng teknik, puno ng killing intent. Pinayagan siyang bumalik sa kanyang pwesto. Tinawag naman ang sunod na nagpakitang gilas, si So Jinha. Sa halip na ipakita ang unang teknik ng Fire Rain Sword, ipinamalas ni Jinha ang isang ganap na ibang paraan na parabang idinisenyo talaga upang pumihil at talunin ang partikular na estilo ni Yun Sol. Napagtanto ni Yun Sol na ito ay isang pagbabantang nakatuon sa kanya. Bumalik sa kanilang labanan sa labas ng mga puno, muling inisip ni Yun Sol ang tanong ni Jinha tungkol sa kung anong panig ang pipiliin niya. Nagmamadali si Jinha, pinapagalitan siyang huwag magpanggap na walang alam. Napansin ni Jinha sa mukha at tono ni Yun Sol na hindi ito nagsisinungaling, tunay ngang hindi niya nauunawaan ang nangyayari. Nadismaya si Jinha dahil inaasam niyang may makakapanindik o makapaglalaro sa kanya, hindi si Yun Sol ang kanyang hinahanap. Inutusan niya si Yun Sol na itigil ang nakakainis na pag-uugali at nagpahayag ng banta, kung patuloy siyang gigisingan ng kanyang inis, papatayin din niya ito. Pagkatapos ay umalis siya. Napagtanto ni Yun Sol na si Jinha ay malamang especially iya, at may mas malalim na nangyayari rito kaysa sa unang akala niya. Naisip niya na hindi lahat rito ang naglalayong maging isa sa 10 Demon Lords. Bagaman kamangha-mangha ang pagkakataon na matutunan ang sining ng 10 demonic sects,
napag-isip-isip niya na napakapalpak ng paraan ng pagsasagawa ng kompetisyon. Sa wakas ay naunawaan niya, ang kahangahangang pagkakataong ito ay sabay ring bitag, marahil para makahuli ng isang bagay o tao. Nag-alalang baka may especially iya sa kanilang hanay, ngunit piniling huwag na lang ituon ang pansin doon, anuman ang pagkakakilanlan, especially iya man o demonic martial artist, kalaban pa rin niya iyon at kailangang labanan. Habang papalubog ang araw ay naisip niyang malapit na ang pagsisimula. Sa malapit, nahuli ang isang daga sa bitag sa training hall, hudyat na tapos na ang araw ng pagsasanay. Inihayag ng instructor na nagtapos na ang sesyon at inamin niyang alam niyang marami ang naiinis sa pag-aaral ng mga batas at prinsipyo, pero ipinaliwanag din niya na kahit ang mga veteranong mandirigma ay naglalaan ng oras para pag-aralan ang mga batas ng sining pandigma. Dagdag pa niya, ang pag-aalam ng isang teknik ay hindi nangangahulugang kayang ipamalas ito, at ang kayang ipamalas ay hindi nangangahulugang tunay na nauunawaan na ang isa. Naniniwala siyang ang pagsusuri ng mga batas na itinuturo niya ang magiging panimulang punto sa paglalakbay nila sa mundo ng Myrm, at binalaan ang lahat ng swerte. Biglang tumunog ang kampana at umalangaw ang isang tinig, oras na, at iniutos ng instructor na magtungo sila sa Rocky Mountain sa gitna ng isla. Nang magtipon ang mga trainees sa paanan ng bundok, tiniyak ni Head Instructor Hayokrion ang na lahat ay naruroon. Ipinahayag niya ang pagsisimula ng ikatlong pagsubok, magpapatuloy silang magpatayan hanggang 10 na lamang ang mabitbit na buhay. Pumapayag siyang magtago o tumakas ang sinuman, ngunit hindi ito magtatagal, habang lumilipas ang oras, unti-unting lalimitahan ang mga lugar na ligtas, at sinumang matagpo ang nasa ipinagbabawal na lugar ay papatayin ng mga killing demons. Naramdaman ni Yun Sol ang matinding pagnanais pumatay mula sa mga demonyong iyon at naisip na tiyak na sila ay mga kahangahangang mandirigma. Nag-usisa ang isa sa mga trainees kung maaari bang atakihin ang mga killing demons. Napangiti si Hayokrion at natuwa sa ambisyon ng mga kandidato, kinumpirma niyang maaari nilang labanan o patayin ang mga demonyo kung kaya nila. Bumungad naman niya ang isang kamangha-manghang gantimpala, sinumang makapatay ng isang killing demon ay agad na magiging isa sa 10 demon lords. Nauunawaan ng mga trainees na nangangahulugan iyon, mas mahirap pa raw patayin ang isang demonyo kaysa tapusin lahat ng iba pang kalahok. Pinayuhan sila ni Hayokrion na maaari silang mag-alyansa o magbitag laban sa isa't isa, at mariing inutusan na patayin ang sinumang kinakailangan, sapagkat ito ang landas tungo sa pagiging isa sa 10 demon lords. Pagsisimula pa lamang ng ikatlong pagsubok ay nagsipagpulasan na sa iba't ibang direksyon ang mga trainees. Mabilis na tumakbo si Yun Sol, batid niyang kailangan niyang makagalaw agad. Alam niyang marami na siyang nakatawag ng pansin sa mga nakaraang pagsubok, at kung hindi siya makakaalis kaagad, malaki ang posibilidad na siya ay pagtulong-tulungan gaya ng nangyari noon. Naisip niyang ang unang hakbang ay makahanap ng ligtas na lugar, at ang pinakamaligtas para sa kanya ay walang iba kundi ang Wandering Beast Pavilion. Kaya't dali-dali siyang tumakbo patungo sa pamilyar na gusali. Habang naglalakbay, napansin niya na tila nag-iba ang tekstura ng lupa. Bigla niyang naramdaman na may paparating. Isang sugatang binata ang tumatakbong palapit, humihingi ng saklolo at nagsasabing may gustong pumatay sa kanya. Nangako pa itong gagantimpalaan si Yun Sol kung siya'y tutulong. Naisip ni Yun Sol na baka ito ay isang patibong, ngunit nakita niyang tunay ang mga sugat ng binata. Narinig niya ang 3 tao na humahabol dito. Pinag-isipan niyang baka sila ay isang pangkat. Ayaw sanang makialam ni Yun Sol, ngunit naunawaan niyang dahil sa presensya ng binata ay maaari ring mabunyag ang kanyang kinaroroonan. Kaya't mabilis niyang hinayla ito at dinala sa isang nakatagong butas sa lupa. Dumating ang 3 humahabol at nagtatakang hindi makita ang kanilang biktima. Iginiit ng isa na hindi iyon posibleng makatakas agad. Galit na nagpasya ang pinuno na tiyak niyang papatayin ang hayop na iyon, saka inutusan ang kanyang mga kasamahan na magpatuloy sa paghahanap, tiwala na hindi ito nakalayo. Pagkaalis nila, lumabas sina Yun Sol at ang sugatang binata mula sa butas. Taos-pusong nagpasalamat ang binata, sinasabing nabuhay siya dahil kay Yun Sol. Ngunit sa isip ni Yun Sol, napansin niyang ang butas ay hindi basta-basta taguan. Sigurado siyang si Master Sa ang naghanda noon para sa kanya. Naaalala niyang habang nasa ilalim siya, tila mas lumawak ang saklaw ng kanyang Wandering Beast Path.
Narinig niya ang bawat yabag ng kanilang mga paa, ang paghampas ng kanilang mga espada, lahat ay naiparating sa kanya sa pamamagitan ng panginginig ng lupa na para bang nakikita niya ang lahat gamit ang sariling mga mata. Doon niya napagtanto na ito ang tunay na gamit ng Wandering Beast Path na gumagamit ng mga vibration, ang bagay na nais ipamana sa kanya ni Master Sa. Paglingon niya, ipinakilala ng binata ang sarili, si Gum Choryong mula sa Blood Sect. Tinanong niya ang pangalan ni Yun Sol, ngunit hindi siya pinansin nito at nagpatuloy sa paglakad. Hindi nagpatinag si Choryong at sumunod pa rin, paulit-ulit na tinatawag siyang maghintay. Ikinwento pa nito na tumakas siya sa kagubatan agad nang magsimula ang ikatlong pagsubok, ngunit walang tigil siyang hinabol. Hiningi niya ang pahintulot na sumama kay Yun Sol, iginiit na mapagkakatiwalaan ito dahil tinulungan siyang magtago. Walang isinagot si Yun Sol, ngunit tinuring iyon ni Choryong na tanda ng pagsang-ayon at masayang nakisama sa kanya. Bigla namang umalangaw-ngaw ang tunog ng mabangis na labanan sa di kalayuan. Itinuro ni Yun Sol na may nagaganap na labanan doon at iminungkahi na maghanap sila ng ibang daraanan. Namangha si Choryong sa kakayahan ni Yun Sol na maramdaman ang mga panginginig sa lupa at agad siyang nakiusap na turuan din siya kung paano iyon ginagawa. Samantala, hindi kalayuan, isang nag-iisang mandirigma ang nakikipagsagupaan laban sa ilan pang kalaban. Nangako itong ipaghihiganti ang kanyang mga kasamahan, kahit pakapalit nito ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw sa isipan ni Yun Sol ang salitang paghihiganti. Ramdam niya ang matinding puot sa mandirigmang iyon, isang damdaming pamilyar sa kanya. Nagtanong si Choryong kung anong iniisip niya, ngunit bigla na lamang inihayag ni Yun Sol ang pagbabago ng plano, sasali sila sa labanang iyon. Nagulat si Choryong, ngunit tuloy-tuloy na umabant si Yun Sol. Paglapit nila, isang biglaang sibat ng espada ang tumama kay Yun Sol, ngunit mabilis niya itong naparerya. Nabigla ang assassin at hindi makapaniwala na napigilan ng binata ang ipinagbabawal na ultimate concealment technique. Pinagtaka pa nito kung isa ring bihasang assassin si Yun Sol. Ngunit bago pa ito makagalaw muli, mabilis at malinis na pinaslang ito ni Yun Sol. Naalala ni Yun Sol kung paanong napadali niyang napatumba ang assassin, at inisip na kung hindi dahil sa natutuhan niyang Wandering Beast Path, ang teknikong iyon ng pagtatago ay magiging isang malaking sagabal. Samantala, napasigaw si Choryong sa takot ng masilayan ang dugo. Ngunit sa isipan ni Yun Sol, nabuo ang ideya, kung tutulungan niya ang mandirigmang naghihiganti na sugpuin ng mga assassin, baka ibahagi nito ang tunay na damdamin ng pagkamit ng paghihiganti. Nagpasya ang isa sa mga assassin na tapusin na agad ang laban. Sinabi nito sa nag-iisang mandirigma na papatayin niya ito ng mabilis, bilang paggalang sa pagiging huling natirang kasama. Ngunit bago makabagsak ang kanyang atake, sinalubong ito ni Yun Sol at pinigilan. Nabigla ang mga assassin at nagtanong kung saan biglang lumitaw ang estrangherong ito, at kung mayroon pang mga kasamang paparating. Nagpasya silang patayin na rin si Yun Sol. Sumiklab ang mabangis na labanan. Pinatay ni Yun Sol ang isa sa kanila, at nakipagsabayan siya sa nag-iisang mandirigma. Magkasama nilang hinarap ang mga assassin at pinulbos ang mga ito isa-isa. Sa huli, duguan ang paligid, at ang mandirigmang naghihiganti ang nagbigay ng huling suntok sa natitirang assassin. Napahalakhak ito ng baliw, binalot ng dugo, at bamulong na natamo na niya ang kanyang paghihiganti, bago tuluyang bumagsak sa lupa. Natanong ni Choryong si Yun Sol kung tapos na ang lahat. Ngunit sa mismong sandaling iyon, lumapit siya kay Yun Sol, pinuri ang kanyang galing, at nagbabala na huwag itong magpakakampan. Sa isang iglap, bigla niyang inatake si Yun Sol gamit ang nakatagong punyal. Mabilis itong nasalag ni Yun Sol. Namutla si Choryong sa gulat, hindi makapaniwalang natiyak ang kanyang pagtataksil. Mariing sinabi ni Yun Sol na kasalanan ito ni Choryong. Dahil sa kanya, hindi na niya naitanong ang mahalagang bagay sa mandirigmang naghiganti. Nanginginig si Choryong nang tanungin kung kailan pa siya nadiskubre. Kalma namang sumagot si Yun Sol, mula pa sa simula. Ipinaliwanag niya na noong sila'y nagtatago sa ilalim ng lupa, napansin niyang may nakatago itong mga sandata sa ilalim ng damit. Napakadaling matukoy dahil sa paninigas ng paggalaw ng kanyang gulugod. Dagdag pa niya, ang dahilan kung bakit hindi niya agad iniwan si Choryong ay dahil nais niyang makita kung ano ang balak nitong gawin.
Dahil, para sa kanya, ang pagmamasid kung paanong sinusubukang linlangan ng isang tao ang iba ay magiging mahalagang aral para sa hinaharap. Hindi matanggap ni Cho Ryong ang sinabi ni Yun Sol. Iginiit niyang perpekto ang kanyang pag-arte at imposibleng nabisto siya. Sa desperasyon, inihagis niya ang lahat ng natitirang lihim na sandata patungo kay Yun Sol. Subalit mabilis at maingat na nakailag si Yun Sol. Napaisip si Cho Ryong habang umaatake, tila may kakaibang bagay siyang nararamdaman, parang kayang hulaan ni Yun Sol ang kanyang mga galaw. Ngunit wala ring nagawa ang kanyang mga lihim na sandata, isa-isa itong naiwasan. Sa isang iglap, tinamaan siya ni Yun Sol. Malamig na sinabi ni Yun Sol na walang silbi ang pinakamahuhusay na sandata kung nalaman na ng kalaban ang kanilang sekreto. Sa huling bagzo ng lakas, sumugod si Cho Ryong upang makipagtibak sa kanya. Ngunit mabilis ding tinuldukon ni Yun Sol ang labanan. Sa isang malinis na galaw, pinaslang niya si Cho Ryong. Balot ng dugo, natano ni Yun Sol ang unti-unting pagpanaw ni Cho Ryong. Sa huling sandali, nakita pa rin niya sa mukha nito ang parehong pagkakapit-bisig sa buhay na nakikita niya sa lahat ng taong namamatay. Lumakad siya palayo sa lugar ng sagupaan, nadaanan ang mga bangkay ng mga asasin at ng mandirigmang naghangad ng paghihiganti. Doon siya natigilan. Ang mandirigmang iyon ay namatay na may ngiti sa labi. Napaisip si Yun Sol, ano kaya ang pakiramdam ng matagumpay na makapaghiganti? Kaya rin ba niyang ngumiti ng ganoon, kung sakaling dumating ang oras ng kanyang sariling paghihiganti? Kinuha niya ang mga espada ng isang patay na asasin at ipinagpatuloy ang paglalakad. Mula sa malayo, 2 killing demons ang nakamasid. Nagtanong ang isa kung si Yun Sol nga ba ang pumatay sa mga asasin. Tugon ng kasama, si Yun Sol ay gumamit lamang ng mga batayang teknik ng Fire Rain Sword Sect upang patayin ang mga bihasang asasin. Inamin niyang may natatanging galing ang binata, ngunit idinugtong din na marami pang tulad niya sa Hell Island, at kung hindi siya magpapatuloy na humusay, hindi siya magtatagal ng buhay. Kinabukasan, hinahabol si Yun Sol ng isang grupo ng mga kasali. Isa sa kanila ang may dalang metal na latigo, na ginagamit upang umatake mula sa malayo. Minsan niya itong naiwasan, ngunit nagulat siya nang biglang magbago ang liko ng latigo sa ere at tumama sa kanyang likuran. Doon niya naunawaan, hindi titigil ang mga ito hanggat hindi siya patay. At kung hindi siya makakaisip ng paraan upang makatakas, tiyak na mamamatay siya sa labanang ito. Samantala, sa kampo ng mga instruktor, nagtanong ang pinuno ng instruktor tungkol sa lagay ng mga nagsasanay. Ipinabatid sa kanya na 41 na lamang ang natitira mula sa 86. Nagulat si punong instruktor Hayok Ryon Ang, sapagkat hindi niya inaasahan na ganoon karami pa ang makakaligtas matapos ang 3 araw. Napagpasyahan niyang ang mga natira ay may sapat na kakayahan, at panahon na upang tunay na subukan ang kanilang galing. Ipinakuha niya ang mapa, sa kanyang katulong. Sa kabilang panig ng isla, muntik nang mapatay si Yun Sol matapos maagaw ang kanyang espada. Wala siyang nagawa kundi muling tumakbo, hinahabol ng kanyang mga kalaban. Habang tumatakas, iniisip niya na ang uri ng mga sandatang dala ng mga ito ay hindi babagay sa pakikipaglaban sa malawak na espasyo. Kaya't agad siyang bumuo ng plano na akma sa kanyang sitwasyon. Samantala, nang pagmasdan ni Hayok Ryon ang mapa, ipinahayag niya na lilimitahan na ang sona ng labanan. Doon niya inutusan na pakawalan ang tinatawag na mga demonyo sa pagpatay. Sa bahagi ng Fire Rain Sword Sect, tumakbo si Yun Sol papasok mismo sa kanilang gusali, habang ang mga humahabol ay mabilis na sumunod. Nag-usap ang mga ito, ipinapalagay na nagtatago siya roon, at isa pa nga ay nangungutya, na tila ba wala na siyang tatakbuhan. Ngunit ang kanilang pinuno ay tiwala, kahit anong bilis ng kanyang mga paa, tiyak na hindi siya makakaligtas. Ngunit bigla silang inatake ni Yun Sol mula sa likuran. Tinawag siyang hanggal ng pinuno, iniisip na isa lamang itong mababaw na panlilinlang. Gayunman, pumasok si Yun Sol sa matinding labanan, maingat na iniiwasan ang mga atake ng kanilang mga sandata. Nabigla ang pinuno, at sa kanyang isipan ay nagtaka kung paanong nababasa ng hampas lupa ang direksyon ng kanilang mga galaw. Ginamit ni Yun Sol ang kaguluhan at ang masisikip na pasilyo ng gusali. Ang lugar na iyon ang naging kalamangan niya. Isang kalaban ang nakapansin na humihina ang lakas ng kanilang mga atake sa ganitong lugar,
ngunit bago niya tuluyang masabi ang kanyang obserbasyon, pinaslang na siya ni Yun Sol. Sa huling sandali ng kalaban, naunawaan niyang sadya siyang inakit dito. Napag-isip ni Yun Sol na napipilitan ng kanyang mga kalaban na paikliin ang kanilang mga galaw sa masikip na lugar. Dahil dito, humihina ang kanilang puwersa at mas nagiging hulaan ang kanilang mga galaw. At higit pa, napansin niyang hindi ganoon kagaling ang mga ito, kaya't nagpa siyang may pagkakataon siyang magtagumpay kung hihiwalayin niya sila at lalabanan ng paisa-isa. Muling umatake ang isa, subalit nailagan siya ni Yun Sol. Sumunod ang isa pang may dalang latigo, ngunit sumalpok ito sa pader at biglang bumalik kay Yun Sol, dahilan upang siya'y mawalan ng balanse at bumagsak. Nakakita ng pagkakataon ng isa at sumigaw sa iba, oras na para lumabas at makatakas sa lugar na iyon. Ngunit hindi pa siya nakakatakbo nang bigla siyang napatigil. May isang figure ang hamarang sa kanila, malamig na nagtanong kung ano ang ginagawa nila at kung sila ba'y tatakas. Tahimik na pinagmasdan ni Yun Sol mula sa di kalayuan ang eksenang kasunod, isang mabilis at marahas na paglipol sa natira niyang mga tagahabol. Pagkatapos, humarap ang mandirigma sa kanya at tinanong kung siya ba ang pinuno ng mga iyon. Pinuri siya ng estranghero sa kanyang galing, at saka nagtanong na kung ang espada bang ipinamalas niya kanina ay ang Fire Rain Sword Technique. Nagpakilala ang mamamatay bilang Wu Munchiong at tinanong si Yun Sol kung ano ang kanyang pangalan. Sa isang naunang tagpo, marahas na sinigawan ni Munchiong ang kanyang mga tauhan, tanong kung tatakas ba sila. Isa sa mga ito ang nag-aatubiling sumagot na hindi magandang ideya na makipaglaban sa lugar na iyon. Sa labis na galit at pagkasuklam sa kanilang duwag na asal, pinatay sila ni Munchiong sa isang iglap. Pagkatapos ay hinamak niya ang mga iyon sa kanyang isip, sinabing ito ang dahilan kung bakit kinasusuklaman niyang makipagtulungan sa mga walang silbi na hindi man lang nakarating sa Advanced Hall. Balik sa kasalukuyan, habang sisigat na si Yun Sol, bigla na lamang tumawa ng malakas si Munchiong, sabay sabing wala siyang pakialam sa pangalan ng isang taong mamamatay rin. Agad siyang umatake ng buong bangis. Tinangkang salagin ni Yun Sol ang hampas, ngunit ang letigo ng kalaban ay agad na umikot sa kanyang espada at pinilas iyon ng walang kahirap-hirap. Nilibak siya ni Munchiong, sabay banggit na narinig niyang iisa lang ang itinuro sa kanya ng Advanced Hall ng Fire Rain Sword Sect, isang teknik para lamang sa depensa. Nagulat si Yun Sol at nag-isip kung paano nalaman ng kalaban ang tungkol sa Shining Mysticism. Naisip niya kung mayroon bang lihim na impormasyong hindi niya nalalaman. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa pag-iisip, muling umatake si Munchiong at sinaway siya dahil naglalakad-lakad ang isip sa kalagitnaan ng laban. Lalong tumindi ang kanilang sagupaan. Napansin ni Yun Sol na sinisira ng kalaban ang lahat ng madaanan, kaya't walang bentahe ang makipaglaban sa loob ng masikip na espasyo. Kaya mabilis siyang umatras upang makakuha ng distansya, ngunit ipinahayag ni Munchiong ang pagkadismaya at sinabing wala siyang laban sa kanya. Inilabas niya ang buong puwersa ng kanyang sandata, bumuo ng isang bakal na lambat ng mga tanikala na nakapalibot kay Yun Sol mula sa lahat ng direksyon. Nang aasar niyang tinanong kung iyon na ba ang huling pagtutol ng kalaban, sabay patutsyada na hindi siya mailigtas ng Shining Mysticism. Ngunit nabigla siya nang makita na nakatayo pa rin si Yun Sol. Sa isang iglap, nabasag ni Yun Sol ang pagkakakulong ng sandata at nakawala. Natawa si Munchiong, ngunit galit at nagbanta na papatayin siya sa lalong madaling panahon. Mabilis na inanalisa ni Yun Sol ang sitwasyon, kaya niyang salagin ang mga atake gamit ang Shining Mysticism, ngunit kulang ang lakas niya upang tuluyang pigilan ang mga iyon. Doon niya naalala ang kanyang pagsasanay. Napagtanto niyang ang kailangan niya ay hindi lang depensa, kundi isang mapanirang puwersa na kayang batasin ang bakal. Pinukas niya ang kanyang enerhiya at pinakawalan ng isang napakalakas na atake. Nabigla si Munchiong, gumuho ang kanyang depensa, at siya'y nabulaga sa pagkabigla. Humihingal si Yun Sol matapos ang matinding labanan, sariwa pa sa alaala niya kung paano niya naitaboy ang huling atake ni Munchiong gamit ang isang malakas na pagsabog ng enerhiya, ang teknik ng walang kapantay na kidlat at kulog, isang mapaminsalang pamamaraan na tuluyang nag-anihila sa kanyang kalaban. Naisip ni Yun Sol na totoong ang taglay nito ang napakalaking kapangyarihan, gaya ng sinabi ng kanyang guro. Ngunit bigla siyang nabulunan ng dugo, palatandaan na masyadong mataas ang antas ng teknik para sa kasalukuyan niyang kakayahan at hindi niya ito basta-basta maaaring gamitin.
Gayunpaman, gamaan ang kanyang dibdib na siya'y nagtagumpay. Ngunit agad niyang napansin na masyadong tumagal ang laban, at malapit nang magbago ang mga restricted zones. Kaya't mabilis siyang naghanda upang kumilos. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng iba. Napako siya sa kinatatayuan nang makita ang isang killing demon na nakatayo sa kanyang harapan. Nagtaka si Yunsol kung bakit may demonyo sa lugar na iyon. Posible kayang naging restricted zone ang lugar habang sila'y naglalaban. Pinilit niyang pakalmehin ang sarili at nag-isip kung papayagan ba siyang makaalis ng payapa. Ngunit nanatiling tahimik ang demonyo, kaya inisip niyang maaari siyang makalampas. Habang dadaan na siya, biglang umatake ang demonyo mula sa kanyang likuran. Sandaling inisip ni Yunsol na mapuputol ang kanyang leeg kung hindi siya makakaiwas. Sa huling segundo, nakailag siya, at doon niya napagtanto na kung hindi dahil sa Wandering Beast Path, tiyak na namatay na siya. Hindi man lang niya naramdaman ang presensya ng kalaban habang ito'y umatake. Matatag niyang hinanda ang sarili para sa laban. Sa isip niya, hindi siya dapat malinlang ng katahimikan ng demonyo, sapagkat tiyak na aatake ito sa mismong sandaling. Siya'y gumalaw. Naalala niya ang aral na itinuro ni Suo, kapag ang mandaragit ay manghuhuli ng biktima, hindi madaling makuha ang biktima kahit na mas mabilis ang predator. Dahil gumagalaw ito ng picot o zigzag. Ngunit ang tunay na apex predators, laging nagtatagumpay, dahil sila'y sumusugod sa mismong sandali na gumagalaw ang biktima. Naisip ni Yunsol kung paano niya haharapin ang ganitong uri ng kalaban. Naalala niya ang natitirang bahagi ng aral, kung nakabatay sa timing ang atake ng predator. Ang solusyon ay gawing ganap na hindi mahulaan ang iyong galaw. Nagpasya siyang gamitin ito. Nagsimula siya sa karaniwang zigzag na paggalaw, pagkatapos ay ginamit ang Wandering Beast Path upang iwasan ang inaasahang atake. At sa mismong sandali ng kahinaan, inilabas niya ang isang lubos na hindi inaasahang galaw, na gawang lumikha ng maliit na puwang sa depensa ng kanyang kalaban. Ngunit nang akala niyang iyon na ang kanyang pagkakataon, nagulat siya. Tumigil ang killing demon, hindi na umatake, at saka tumalikod upang lumisan. Nabigla si Yunsol, bakit ito huminto? Posible kayang nakatawid na siya ng hindi namamalayan sa hangganan ng restricted zone. Habang nagbabalik tanaw sa laban, napagtanto niyang halos maubos ang kanyang lakas sa pag-iwas, ngunit hindi siya nakagawa ni isang tunay na pagbubukas sa depensa ng demon. Hintay niyang inamin sa sarili na iyon ang antas ng isang tunay na master. Siya mismo ay parang isang palakang nakakulong sa balon, hindi batid kung gaano kalawak ang mundo, ni kung gaano kapanganib at makapangyarihan ang mga nilalang na naninirahan dito. Napagpasyahan ni Yunsol na ang antas ng martial arts ng mga killing demons ay lampas sa anumang maitatakda niyang sukatan, isang antas na hindi niya kayang bantayan. Nang isipin niya ang pumatay sa kanyang lolo, naisip niyang walang alinlangan na taglay ng pumatay ang kaparehong kakayahan. Napaitim ang kanyang loob at tumibay ang kanyang paninindigan, kung gugustuhin niyang makamit ang kanyang paghihiganti, kailangan niyang lampasan ang antas na ito. Biglang may lumitaw na ibang tao at tinawag siya sa buong pangalan, Yunsol ng Bao family. Sinabi ng taong iyon na matagal na niya siyang hinahanap at narinig niyang natutunan niya ang Wandering Beast Path. Para kay Yunsol, pamilyar na ang paraan ng pananalita, pakiramdam niya na kumakalat na ang impormasyon tungkol sa kanya. Sinimulan ng lalaki na ipakilala ang sarili, ngunit bigla siyang tumigil at nang aasar na sinabi na hindi kailangan malaman ang pangalan ng mamamatay, at agad na sumalakay. Madali namang inilag ni Yunsol ang atake. Humanga ang kalaban sa kakayahan niya dahil nakapredict ito ng landas ng pag-atake gamit ang parang hayop na mga pandama, at sinabi na sigurado siyang magiging isa siya sa 10 Demon Lords balang araw, kaya dapat siyang patayin habang isa pa lamang siyang Demon Seed. Napansin ni Yunsol na nagbago ng todo ang daloy ng enerhiya ng kalaban. Naalala niya na hindi lahat sa isla ang naghahangad maging Demon Lord. Nagtaka kung kabilang ang lalaking ito sa mga iyon, ngunit pinilit niyang alisin ang mga sagabal sa isip at mag-focus sa laban. Habang nagpapatama sila, naramdaman ni Yunsol ang kakaibang puwersa, isang enerhiya na tila humihila sa kanya. Biglang naalala niya ang isang aral mula sa kanyang lolo. Isang bangkay noon ay pinatay ng 5 cutting tiger blades ng Haebifong clan, walang panlabas na sugat, ngunit durog ang lahat ng buto, tanda ng pamamaraan na nagpapasok ng chi sa loob ng katawan ng kalaban. Agad na naunawaan ni Yunsol,
Ang istilong hinaharap niya ay ang 5 cutting tiger blades ng Hayabi-Fong. Nagulat ang kalaban nang makilala ni Yun Sol ang kanyang estilo. Naalala niya pa ang isa pang katangian ng teknik, ang makapangyarihang engravings. Teknik na gumagana parang vortex, humihila ng lahat at ginagamit upang kontrolin ang sandata ng kalaban sa bawat salpukan. Ipinaliwanag ng kanyang lolo na nakikipaglaban ang Hayabi-Fong na parang tigre, sinasamantala ang kalituhan ng espada ng kalaban upang lunukan ito ng buo. Muling naalala ni Yun Sol ang payo, ang engravings technique ay isang dalawang taliktikang espada, mapanlin lang ngunit pinipilit din ang gumagamit na lumapit sa kalaban. Ginamit ni Yun Sol ang kainang iyon bilang plano, sinadya niyang paikutin at i-twist ang sandata ng kalaban, ginagamit ang engravings nito laban sa sarili nitong pinagmulan. Nagpahayag naman ang kalaban, si Feng Ak ng Hebei-Feng clan, na ngayoy sisisihan niyang haharapin siya ng buong seryoso at sa pangalan ng kanyang angkan, ipapangako niyang lipulin ang Demon Seed na ito. Nang umatake si Feng Ak, ikinagulat niya nang biglang itarak ni Yun Sol ang espada sa lupa. Hindi niya inasahan ang ganoong galaw. Ginamit ni Yun Sol ang espada bilang sandigan upang tuluyang sipain si Feng Ak at mawala ito sa balanse. Sa isip ni Yun Sol, gumagana ang kanyang plano. Nagalit si Feng Ak at inakusahan si Yun Sol na gumagamit ng maruming paraan. Bagamat matagumpay ang ginawa ni Yun Sol, napansin niyang hindi yun nakapinsala ng malaki, na may katuturan naman dahil matagal nang nagsasanay ang kanyang kalaban. Gayunpaman, alam na niya ngayon kung paano ito lalabanan. Naalala ni Yun Sol ang isa pang aral mula sa kanyang guro, hintayin munang umatake ang kalaban, dahil ang tunay na bilis ay nakasalalay sa pagiging bahagyang mas mabilis kaysa sa kanya sa mismong sandali ng salpukan. Nagpasya siyang gamitin ang teknik ng energy engravings upang mas bumilis. Muling umatake si Feng Ak, ngunit pinili ni Yun Sol na huwag labanan ang puwersang umihila sa kanya. Sa halip, sinabay niya ang sarili at ginamit ang momentum para pabilisin ang kanyang espada. Sa huling saglit, binago niya ang direksyon ng kanyang atake at matagumpay na tinamaan si Feng Ak. Nabigla si Feng Ak at napaisip kung nagawa nga ba ni Yun Sol na gamitin laban sa kanya ang teknik ng energy engravings. Para sa kanya, imposible iyon, sapagkat sapat ang lakas ng teknik upang hilahin ang isang bato mula sa malayo, at kahit ang pinakamahusay na mga espadista ay nahihirapang kontrolin ang ganoong puwersa. Hindi niya matanggap na isang binatang gaya ni Yun Sol ang makakagawa niyon, kaya't muli siyang umatake gamit ang parehong paraan. Ngunit inisip ni Yun Sol na walang saysay ang ginagawa ng kalaban, dahil habang lumalakas ang engravings, lalo lamang bumibilis ang kanyang espada. Dahil dito, napasigaw si Feng Ak sa pagkainis, tinatanong kung gaano katagal pa aasa si Yun Sol sa taktikang iyon. Bigla na lamang napansin ni Yun Sol na hindi na ginagamit ng kalaban ang teknik ng energy engravings. Sinabi ni Feng Ak na hindi na niya kailangan iyon upang talunin ang isang gaya niya. Mabilis na sumugod si Feng Ak sa isang tuwirang pag-atake. Ngunit naisip ni Yun Sol na ito na ang sandaling kanyang hinihintay. Inihanda niya ang sarili at ginamit ang unang teknik ng Fire Rain Sword, ang Shining Mysticism. Inilabas niya ang isang makapangyarihang kontra-atake, sinamantala ang pagkakataong iniwan ng kalaban ang kanyang depensa, at ibinigay ang tuluyang dagok kay Feng Ak. Bumagsak sa kanyang tuhod si Feng Ak at nagtanong ng gulat kung iyon nga ba ang Shining Mysticism technique. Kinumpirma ito ni Yun Sol at sinabing isa iyong mapanganib na galaw. Sa kanyang isipan, ipinaliwanag niya na upang gawing ganap na atake ang tanging nakamamatay na bahagi ng depensibong teknik, kinailangan niyang hayaan at itutok sa sarili ang lahat ng iba pang atake ng kalaban. Namangha si Feng Ak at inamin na kailanman ay hindi niya naisip na maaari palang bigyang kahulugan ng ganoon ang teknik. Pagkaraan, tinanong niya si Yun Sol kung basta na lamang ba itong aalis. Sumagot si Yun Sol na wala siyang kinalaman sa paghihiganti nito. Sa huli, natagpuan ni Feng Ak ang sitwasyon na kapanapanabik, at nagtanong sa sarili kung paano nagkaroon ng isang taong gaya ni Yun Sol. Sinabi ni Yun Sol kay Feng Ak na umaasa siyang hindi na sila muling magkikita, at agad na umalis. Nang mag-isa na si Feng Ak, bumagsak siya dahil sa matitinding sugat. Bigla namang lumitaw ang isang tao sa kanyang likuran. Mahina niyang tinanong kung naroon ba ito upang tapusin ang kanyang buhay. Isang nakamaskarang killing demon ang lumapit at nagsabi na sa kabila ng pagiging kasapi nito ng Orthodox sect,
naging kapaki-pakinabang pa rin siya. Malungkot nga lang daw na ang kanyang katapusan ay narito na. Noon lamang napagtanto ni Feng Ak na alam na pala nila mula pa sa simula na isa siyang especially iya. Sinabi ng demonyo na mali ang kanyang pagtingin sa kapangyarihan ng Devil's Palace, saka ito nagpaalam at tuluyang pinaslang si Feng Ak. Samantala, sa kabilang bahagi ng isla, may isang nagsasanay na tumatakbo ng buong bilis upang iligtas ang sariling buhay. Doon makikita si So Jin-ha na isa-isang hinuhugot ang mga sandatang nakabaon sa kanyang katawan. Pagkatapos, nakatayo siyang humahabol sa hininga at sugatan. Lumitaw ang isang pangkat ng mga kalaban sa kanyang harapan. Sinabi ng kanilang pinuno na malas siya, saka siya kinutya kung talagang iniisip niyang makakatakas pa siya matapos siyang lasunin ng espesyal na Hellish Blood Fortress Poison. Idinagdag pa nito na tiyak ang kanyang kamatayan maliban na lang kung may taglay siyang lunas. Mura ang isinumpa ni Jin-ha sa kanyang kapalaran at inisip na hindi niya alam na mayroong organisadong pangkat na gumagamit ng mga tagong sandata at lason. Napagtanto rin niyang may hangganan ang kaya niyang gawin mag-isa. Napansin ng mga kalaban na hawak ni Jin-ha ang espada gamit ang kaliwa niyang kamay. Tinukso nila siya kung balak ba niyang lumaban ng ganoon. Sinabi pa ng kanilang pinuno na kahit may talento siya, hindi basta-basta magiging bihasa ang isang kanang kamay sa paggamit ng kaliwa. Pinayuhan pa siyang sumuko na lamang. Agad nilang sabay-sabay siyang inatake, ngunit laking gulat nila nang magawa pa rin niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang kahangahangang kasanayan. Gayunman, tinamaan siya sa braso at naramdaman niyang may isa na namang lasong karayom na tumama sa kanya. Alam niyang kung wala siyang matatagpo ang lunas sa loob ng 15 minuto, tuluyan na siyang mamamatay. Palibot at sugatan, nagsimula na siyang isipin ang pagsuko. Subalit biglang nakarinig siya ng malalakas na sigaw, ang kanyang mga umaatake ay inambus ng isang hindi kilalang nilalang. Isa-isa silang pinaslang habang patuloy na sumisigaw at nagtatanong kung sino ang umatake sa kanila. Sa huling sandali, si Yun Sol ang dumating at iniligtas si So Jin-ha mula sa ambush. Mabilis at tiyak ang kanyang bawat galaw, pinaslang niya ang lahat ng kalaban at iniwan ang kanilang mga bangkay na nagkalat sa lupa. Nang matapos, nakatayo si Yun Sol sa gitna ng masaker. Maingat namang umatras si Jin-ha at nakiusap na maghintay ito. Sabay tiyak na wala siyang masamang intensyon laban sa kanya. Pagkatapos, hinalugub niya ang katawan ng isa sa mga kalaban at nakakita ng isang sisidlan. Natanto niyang iyon ang lunas. Inisip niya na sa tulong nito, mas madali na niyang mahaharap ang iba pang kasapi ng Hellish Blood Fortress. Habang paalis na si Yun Sol, muling pinigilan siya ni Jin-ha at nakiusap na maghintay. Tinanong siya ni Yun Sol kung ano ang nais nito. Ipinaliwanag ni Jin-ha na siya'y nalasan at may 10 minuto na lamang bago tuluyang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Malamig ang tugon ni Yun Sol, sinabi niyang, nagkakamali ito. Ipinahayag niya na ang pakay niya sa lugar na iyon ay patayin ang lahat, kabilang na siya. Idinagdag pa niyang ang tanging dahilan kung bakit siya pinalalampas ay dahil hindi niya nakikitang kailangan pang patayin ito ng personal. Inamin ni Jin-ha na tiyak ang kanyang kamatayan kung iiwanan siya ni Yun Sol, at sa huli ay isa lamang din siyang karibal sa kanya. Sa desperasyon, inalok niyang makipag-alyansa kung ibibigay nito ang lunas. Tinanong siya ni Yun Sol kung bakit niya gagawin iyon. Ipinaliwanag ni Jin-ha na 20 na lamang silang natitira at bukod sa kanila, lahat ay kabilang sa mga grupo. Aniya, gaano man kalakas si Yun Sol, hindi nito kakayaning harapin ang lahat ng mag-isa. Dagdag pa niya, kung papayagan siyang makipagtulungan, maibabahagi niya ang impormasyon tungkol sa mga martial arts ng kalaban. Nangako rin siyang hindi kailanman siya magtataksil kung ililigtas siya ni Yun Sol. Saglit na pinag-isipan ni Yun Sol ang alok. Batay sa kanyang nasaksihan, napagpasyahan niyang sa kabila ng kayabangan at pagiging malaya ni Jin-ha, hindi ito mukhang taong gagamit ng panlilinlang o pagtataksil. Kaya't tinanong niya ang mga kondisyon ng kasunduan. Iminungkahi ni Jin-ha na magtulungan sila hanggang sa silang dalawa na lamang ang matira, at parehong mangangako na hindi magtataksilan. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, inihagis ni Yun Sol ang lunas sa kanya. Nagpasalamat si Jin-ha. Bigla, nakarinig si Yun Sol ng kakaibang tunog. Naisip niyang baka may isa na namang restricted area ang lumitaw. Agad niyang sinabi kay Jin-ha na kailangan na nilang umalis. Ngunit tugon ni Jin-ha, hindi niya iniisip na ang lugar na iyon ay kabilang sa mga bawal na puok.
Pinilit siya ni Yun Sol na mag-isip, ipinaliwanag na karamihan ng bahagi ng isla ay naging restricted na, at kung may bago na namang lilito, malamang na dito patungo ang lahat ng natitirang kalahok. At nangyari nga, unti-unti nang naglitawan ng iba pang mga grupo ng trainees at pinalibutan sila. Noon napagtanto ni Yun Sol na huli na upang makatakas. Isa sa mga bagong dating ang nakapukaw ng kanyang pansin. May kakaibang aura ang taong ito kumpara sa iba. Iminungkahi ng isang trainee na magkasundo silang lahat na patayin muna sina Yun Sol at Jin Ha. Isa pang trainee ang nakilala sila bilang si Bo Yun Sol, na natuto ng Wandering Beast Path, at si So Jin Ha na hindi dapat maliitin dahil sa husay niya sa espada at sa pagsisiyasat niya tungkol sa iba pang mga kalahok. Ang pinuno ng Kalabang grupo ay nagsabi na malinaw na ngayon kung sino sina Yun Sol at So Jin Ha. Aniya, kanina pa siya nagtataka kung bakit hindi pa sila nagbubuo ng koponan, ngayon ay nahinuhan niyang nagsasanib puwersa na sila. Naalala ni Yun Sol ang sisidlan ng antidote powder na nakuha ni Jin Ha. Ipinahayag ni Jin Ha na gagamitin niya ang lason ng Hellish Blood Fortress upang magkaroon sila ng pagkakataon. Inihagis niya ang pulbos sa hangin, at agad nagpanik ang mga kalaban, iniisip na iyon nga ang nakamamatay na lason. Samantala, sinamantala ni na Yun Sol at Jin Ha ang pagkakataon upang makatakas. Maya-maya, napansin ng isa sa mga kalaban na hindi naman nakalalasan ang pulbos at nadaya lamang sila. Dahil dito, inutusan ng kanilang pinuno ang lahat na habulin ang dalawa. Sa isipan ni Jin Ha, alam niyang ang pulbos ay lumilikha ng makapal na usok na mabisa upang linlangan ang paningin. Habang tumatakbo, naisip ni Jin Ha na hindi pabor sa kanila ang bukas na lugar. Kinailangan nilang tumungo sa mga batuhan kung saan maraming maliliit na kuweba. Tinanong siya ni Yun Sol kung pareho sila ng iniisip, at tumugon si Jin Ha na dapat silang maghanap ng kuweba upang doon lumaban. Sinabi naman ni Yun Sol na may alam siyang isang lugar. Pinangunahan niya si Jin Ha patungo sa isang kuweba na may makipot na pasukan at mahabang lagusan. Namangha si Jin Ha, iniisip na tila planado na lahat ito ni Yun Sol. Mahirap paniwalaan na ngayon lamang siya natututo ng Wandering Beast Path, kaya't napaisip siya tungkol sa tunay nitong pagkatao. Mabilis nilang tinahak ang daan patungo sa batuhan, at pagdating nila roon, napansin ni Jin Ha ang kakaibang ulap ng hamog na wala naman kanina. Sumang-ayon si Yun Sol at sinabi ring mayroong kakaiba. Sa gitna ng ulap, lumitaw ang isang killing demon. Gulat na napagtanto ni Jin Ha na sila pala ang tinatawag na killing demons, at ang lugar na iyon ay isa palang restricted area. Sa malamig na pag-oobserba, napansin ni Yun Sol na ang mga demonyo ay nanunood lamang ng sitwasyon. Napagpasyahan niyang sinadya ng mga instructor na gawin itong restricted area dahil patungo sila rito. Tinanong ni Jin Ha kung ano ang dapat nilang gawin. Ipinaliwanag ni Yun Sol na hanggat hindi nila tinatawid ang hangganan, hindi sila aatakihin ng mga demonyo. Idinagdag pa niya na kung mapipilitan silang lumaban, hindi ito ang pinakamalalang lugar. Kung itatapat nila ang kanilang likuran sa restricted area, para na rin silang lumalaban sa isang kuweba na may pader sa likod. Sumang-ayon si Jin Ha, sinabing wala na silang ibang pagpipilian, at inihanda ang sarili sa laban. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ng mga humahabol at may pangungutyang tanong ang kanilang pinuno kung tapos na ba silang tumakbo. Nagtayo ang dalawang panig na magkaharap, habang ang mga killing demons ay nakamasid mula sa likuran. Isa sa mga trainees ang nagreklamo na masyado nang pinapahirapan ni na Yun Sol at Jin Ha ang kanilang grupo, at agad nag-utos na huwag nang mag-aksaya ng oras at sabay-sabay na umatake.